Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,151-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa sandaling ito, bahagyang nanghinayang si Tiara. Pinagsisihan niya ang pagbubunyag kay Alvin na alam niya ang lokasyon ng base ng Fireglaze Mansion. Inakala niyang maghihintay si Alvin sa labas ng base at tahimik na aalisin ang mga lumalabas. Sino ang mag-aakala na gagawin niya ito ng lantaran para maakit niya ang mga taong galing sa base ng Fireglaze Mansion palabas? Kung hindi siya makikipagsanib puwersa kay Alvin, wala siyang pakialam sa plano ni Alvin. Kahit na atakihin siya ng mga grupo ng mga disipulo mula sa Fireglaze Mansion at patayin siya, wala itong kinalaman sa kanya. Gayunpaman, iba na ang mga bagay ngayon na nagpasya siyang makipagtulungan sa kanya. Kung sakaling matanggal siya, mag-isa na lang siya. Dahil napakaraming araw na ang lumipas mula nang magbukas ang Middle Realm at wala pa siyang nakukuhang puntos, kung wala ang tulong ni Alvin sa pagkakataong ito, tiyak na bababa ang kanyang ranggo. Sa kasalukuyan, isa na lang ang puntos niya. Alvin, kahit wala sa top 6 ang galing sa Fireglaze Mansion, ang Fireglaze Mansion ay may mga disipulo na kadalasang nasa top 10. Mayroon din silang dalawang disipulo na palaging nasa top 30. Higit sa lahat, kung sinasadya mong maghintay sa labas ng kanilang base para alisin ang kanilang mga disipulo, hindi sila lalaban sa iyo ng isa-isa. Tiyak na magsasama-sama sila para labanan ka, seryosong sabi ni Tiara. Halata na sinusubukan niyang pigilan si Alvin sa pagsasagawa ng kanyang mapanganib na plano. Kahit ang 6 na taong nasa top 6 ay hindi gagawa ng isang bagay na kasing matapang nito. Tutal, mahihirapan din sila kung magsasama-sama ang lahat para atakihin sila. Bukod dito, ayaw nilang makasakit ng isa pang grade 6 Celestial Mansion. Tumango si Alvin matapos niyang marinig ang mga salita ni Tiara. Gayunpaman, sinabi pa rin niya, naiintindihan ko. Ngayon, maaari mo ba akong dalhin sa base ng Fireglaze Mansion? Limitado lang ang oras natin, at ayaw kong gumugol ng masyadong maraming oras malapit sa base ng Fireglaze Mansion. Nakahinga ng maluwag si Tiara nang marinig niya si Alvin na sinabing ayaw niyang gumugol ng masyadong maraming oras malapit sa base ng Fireglaze Mansion. Akala niya ay matagumpay niya itong napigilan na hayagang hamunin ang Fireglaze Mansion. Gayunpaman, matutuklasan niya kung gaano ka-innocent ang kanyang pag-iisip pagkatapos niyang akayin si Alvin sa base ng Fireglaze Mansion. Swoosh! Nagtago si Tiara sa di kalayuan nang makarating sila malapit sa base ng Fireglaze Mansion. Pinanood niya si Alvin na mag-teleport papunta sa langit sa itaas ng base ng Fireglaze Mansion. Lumipad si Alvin sa kalangitan at hinaluan ng kanyang celestial origin energy ang kanyang boses bago niya sinabi, makinig kayo, mga disipulo ng Fireglaze Mansion. Mas mabuting manatili kayo sa inyong base. Kung hindi, lilipulin ko ang bawat isa sa inyo na maglalakas loob na lumabas. Hindi lamang malinaw na umalangaw-ngaw ang boses ni Alvin sa base ng Fireglaze Mansion, kundi maging si Tiara na nagtatago sa di kalayuan ay malinaw na narinig ang boses niya. Ano? Natigilan si Tiara. Ito ba ang ibig niyang sabihin nang sabihin niyang ayaw niyang gumugol ng masyadong maraming oras malapit sa base ng Fireglaze Mansion? Samantala, sandaling nanag ang katahimikan sa base ng Fireglaze Mansion. Maya-maya, isang kaguluhan ang sumiklab. Sino ang nanggugulo sa base ng Fireglaze Mansion natin? Sabihin mo ang pangalan mo. Parang gusto mo nang mamatay ng nakakapangilabot. Sino yan? Sinusubukan mo bang guluhin ang Fireglaze Mansion? Nagalit ang bawat disipulo na nasa base ng Fireglaze Mansion. Tumigil sila sa kanilang ginagawa at tumingin sa langit sa labas ng formation na pinoprotektahan ang kanilang base. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang galit na mga salita, walang sino man ang humakbang upang kumilos. Tutal, para maabot ng mga taong ito ang yugtong ito sa kanilang cultivation base, natural lamang na sila ay maingat. Dahil ang lilang figure ay na lumulutang sa hangin ay may sapat na kumpiyansa na magdulot ng kaguluhan, mayroon lamang dalawang posibilidad, ang lilang figure ay may handger mamatay o talagang wala siyang dapat ikatakot. Sa kanilang palagay, ang pangalawang posibilidad ay mas malamang. Lumabas ka sa base mo kung gusto mong malaman ang pangalan ko. Hindi kwalipikado ang mga duwag na malaman ang pangalan ko.
Patuloy ni Alvin sa kanyang mga pang-OOM. Sa loob-loob niya, medyo naguguluhan siya. Medyo malupit ang kanyang mga salita, ngunit kaya pa rin bang panatilihin ng mga disipulo mula sa Fireglaze Man ang kanilang kahinahunan. Dahil medyo malayo si Alvin sa mga disipulo ng Fireglaze Mansion at gumawa siya ng mga hakbang para itago ang kanyang identity token gamit ang kanyang Celestial Origin Energy, walang nakita ang mga disipulo mula sa mga disipulo ng Fireglaze Mansion nang sinubukan nilang tingnan ang kanyang identity token. Sus Mariosep. Sino ba siya? Ang lakas ng loob niyang tawagin kaming mga duwag. Ang sabi ko ay labanan natin siya ng sabay-sabay. Gamit ang ating sama-samang lakas, maaari pa rin ba niya tayong takutin? Kung talagang sobra na siya para sa atin, maaari nating durugin ang ating mga accumulative point jade para makatakas. Kapag nakabalik na tayo sa mansyon, maaari rin nating ipakalat ang balita tungkol dito. Tama ka. Tara na. Matapos marinig ang paulit-ulit na pang-aasar ni Alvin sa kanila, hindi na ito natiis ng mga disipulo ng Fireglaze Mansion. Isa-isa silang lumipad pataas sa ere. Swoosh! 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 Agad na sumugod si Alvin, iniwan ang kanilang base at ang proteksyon nito, mga 20 disipulo mula sa Fireglaze Mansion. Boom! Boom! Ang mga makukulay na enerhiya ay naglayag sa kalangitan patungo kay Alvin habang ang mga disipulo ng Fireglaze Mansion ay sabay-sabay na umatake. Swoosh! Nang malapit nang tumama ang mga pag-atake kay Alvin, bigla siyang nawala sa ere. Muling lumitaw siya sa likod ng grupo ng mga disipulo mula sa Fireglaze Mansion, na humaharang sa kanilang daan pabalik sa base. Saan siya nagpunta? Patay na ba siya? Pero, sa tingin ko hindi tumama ang atake ko. Ako rin. Dahil sa magulong enerhiya at sa tamang tiyempo ni Alvin, hindi natano ng maayos ng mga disipulo mula sa Fireglaze Mansion ang nangyari. Bigla na lang may sumigaw, nasa likuran natin siya. Dali-daling lumingon ang grupo ng mga disipulo mula sa Fireglaze Mansion. Sus Mariosep. Kailan siya nakarating doon? Wala akong nakitang senyales ng paggalaw kanina. Nakakatakot ang bilis. Sa sandaling ito, ilan sa kanila ay sa wakas ay natano ng mabuti ang identity token ni Alvin. Isang disipulo ng Outer Court mula sa Profound Nether Mansion. Siya si Alvin. Dahil sa revelasyon na ito, lubhang nagbago ang ekspresyon ng mga disipulo ng Fireglaze Mansion habang humihinga sila ng malalim. Ilan sa kanila ay nanginag pa sa takot. Tutal, alam nilang kung ang lilang figure sa harap nila ay tunay na si Alvin, ang disipulo ng Outer Court mula sa Profound Nether Mansion, wala silang laban sa kanya. Hanggang noong nakaraang buwan, wala ni isa sa kanila ang nakarinig tungkol kay Alvin. Nalaman lamang nila ang tungkol sa kanyang pag-iral pagkatapos ng kaguluhang dulot niya ng sunod-sunod na pagpuksa sa 11 disipulo ng Martial Battle Mansion ng mag-isa. Bukod dito, sina George at Joey ng Martial Battle Court ay bahagi ng 11 taong natanggal. Kailangang malaman na sina George at Joey ay nireranggo sa scoreboard. Sa kabila ng kanilang bilang, kakaunti lamang sa kanila ang narank sa scoreboard noon. Gayunpaman, kadalasan ay dahil sa swerte kaya sila nakapasok sa scoreboard. Sa sandaling ito, makikita na nauna na sa kanya ang reputasyon ni Alvin. Teleportation DPT. Ginamit niya siguro ang Teleportation DPT kanina 1. Kaya pala walang nakakita sa kanya na gumagalaw. Siguro dahil iyon sa Teleportation Profundity. Totoo pala ang mga chismis. Talagang naunawaan niya ang batas ng kalawakan. Siguradong lubos siyang may kumpiyansa na mapapatalsik tayo dahil nang ahas siyang pumunta rito. Sa palagay ko, dapat na nating durugin ang ating mga accumulative point jade ngayon din. Pagbalik natin, maaari na nating ipakalat ang tungkol sa kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sobra na itong si Alvin. Bagamat kinasusuklaman ng mga disipulo ng Fireglaze Mansion si Alvin at hiniling na sana'y mapatay nila ito, isa-isa lamang nilang naduraj ang kanilang mga accumulative point jade nang makita nila ang enerhiya ni Alvin na gumalaw sa sulok ng kanyang roba. Sa loob lamang ng maikling sandali, lahat ng 20 sa kanila ay nawala sa paningin. Kasabay nito, natuklasan ni Alvin na ang kanyang mga puntos ay tumaas mula 33 puntos hanggang 58 puntos. Naisip niya sa sarili, 2058 puntos.
Sa pagkakaalala ko, dapat ay nasa ika-17 pwesto ako sa mga puntos na ito. Samantala, si Tiara, na nakamasid mula sa malayo, ay nakita ang mga disipulo mula sa Fireglaze Mansion na naglalaho. Natigilan siya kahit alam niyang ginawa nila ang pinakamahusay na hakbang. Sila. Minsan lang umatake. Nang maalala niya ang mga mukha ng mga disipulo mula sa Fireglaze Mansion na umatake kay Alvin kanina, wala siyang nakitang pamilyar na tao. Dahil hindi niya sila nakilala, malamang na hindi sila gaanong malalakas. Hindi nakakapagtaka na natakot silang sumuko matapos lamang umatake ng isang beses. Sa ari-arian ng Fireglaze Mansion. Isa-isa, inilabas ng mga disipulo ang gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Natural lang na nakakuha ng atensyon ng mga tao ang kanilang biglaang paglitaw. Anong nangyari? Bakit sabay-sabay kayong lumabas? Dahil sa mga tanong na ito, mas lalong naging hindi maganda ang ekspresyon ng mga disipulong natanggal. Si Alvin yan. Natagpuan ni Alvin, ang disipulo ng outer court ng Profound Nether Mansion, ang aming base at hinikayat kaming lumabas. Nagkakagulo siya, sinasabihan niya kaming manatili sa base at lilipulin niya ang mga maglalakas loob na lumabas. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang ito, ang buong lugar ay naging tahimik na parang isang sementeryo. 3,152. Alvin. Nang sa wakas ay bumalik sa dati ang mga elder at disciples ng Fireglaze Mansion, sabay-sabay silang lumingon upang tingnan ang scoreboard. Natulala sila nang makitang umakyat ang pangalan ni Alvin sa ika-19 na pwesto na may 58 puntos. 58 puntos. Kung hindi ako nagkakamali, mga 34 na puntos lang ang nakuha niya bago ito. Ibig sabihin, nakakuha siya ng 24 na puntos mula sa mga disipulo ng Fireglaze Mansion. 24 na puntos. Ay ilan sa inyo ang natanggal niya? Natanggal niya ang 23 sa amin. Isa sa amin ang may 2 puntos. Tama iyan. Ang pinaka hindi matitiis na bahagi ay ang paggawa niya ng ingay sa labas ng ating base, sinasabing lilipulin niya ang sinumang maglalakas loob na lumabas. Napaka-arrogant niya. Ipapaalam ko kina Senior Brother Joven at Senior Brother Pingzi ang tungkol dito. Kung tunay nga siyang kasing lakas ng mga chismis, natatakot akong kahit sina Senior Brother Joven at Senior Brother Pingzi ay walang kapantay para sa kanya. Tama. Dahil nang ahas siyang gawin ito, sigurado akong napag-isipan na niya ang pakikitungo kina Senior Brother Joven at Senior Brother Pingzi. May napangisi. Sino ang nagsabing kailangan natin siyang kalabanan ng isa-isa? Pakiusap kay Senior Brother Joven na makipagtulungan kay Senior Brother Pingzi at sa iba pa sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Hindi ba't hindi iyon patas? Hindi patas. Nandidiri siya sa buong teritoryo natin, tapos ang lakas ng loob mong sabihin na hindi tayo patas. Kumalat sa buong lupain ng Fireglaze Mansion ang balita tungkol sa disipulo ng outer court ng Profound Nether Mansion na si Alvin, na nagkakagulo sa labas ng base ng Fireglaze Mansion at sabay-sabay na napatay ang mahigit 20 disipulo. Maraming miyembro ng Fireglaze Mansion ang nagalit nang matanggap nila ang balitang ito. Maging ang Vice Mansion Master ng Fireglaze Mansion ay nagalit din. Sush! 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 Isa-isa, nagpadala ng mga mensahe mula sa Fireglaze Mansion patungo sa mga lugar ng transporting formations ng Fireglaze Mansion. Ipaparating naman ng mga elder sa mga lugar ng transporting formations ang mensahe sa mga disipulong nasa gitnang kaharian pa rin ng Southern Heaven Ancient Realm. Samantala, napansin din ng iba pang Grade 6 Celestial Mansions ang pagbabago sa ranggo ni Alvin. Nakapasok si Alvin ng Profound Nether Mansion sa top 20 sa napakaikling panahon. Nakakuha siya ng 24 na puntos. Sino kaya ang natanggal niya? Iisa lang ang nasa scoreboard na may 24 puntos, pero hindi pa siya natatanggal. Sa katunayan, wala pang sino man sa scoreboard ang natanggal. Kakaiba yan. Anong nangyayari? Halos lahat ay nagtataka kung paano nakuha ni Alvin ang kanyang mga puntos. Hindi pa nga kalagitnaan ng buwan, pero ang dami na niyang naipon na puntos. Kahit na wala na siyang makuhang puntos pagkatapos nito, dapat ay mapabilang pa rin siya sa top 50. Sa sandaling ito, sinabi ng isang elder, naaalala mo ba na inis ni Alvin ang halos 100 disipulo mula sa Martial Battle Mansion noong nakaraang buwan? Elder,
Sinasabi mo bang natanggal na naman ni Alvin ang mga disipulo mula sa Marshall Battle Mansion? Tanga ka ba? Nagbabago ang lokasyon ng mga base buwan-buwan. Nagkataon lang na natagpuan ni Alvin ang base ng Marshall Battle Mansion noong nakaraang buwan. Sa tingin mo ba ay mahahanap niya ulit ang base nila? Paano sila naging ganito kamalas? Kung gayon, malamang nakahanap na siya ng isa pang base ng Grade 6 na Celestial Mansion, tama ba? Nag-iisip-isip ang lahat hanggang sa makatanggap sila ng balita mula sa Fireglaze Mansion. Labis silang nagulat. Pumunta si Alvin sa base ng Fireglaze Mansion at pinatay ang mahigit 20 disipulo doon. Nabalitaan kong nagkakagulo siya, sinasabi niyang bubuwagan niya ang mga maglalakas loob na lumabas. May alitan ba sila? Baliw si Alvin. Na-offend niya ang Marshall Battle Mansion noong nakaraan, at ngayon, sinalakay niya ang Fireglaze Mansion. Tingnan mo lang. Hindi ito hahayaang mangyari ng Fireglaze Mansion. Patuloy na kumalat ang mga balita tungkol sa ginawa ni Alvin sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Natural lamang na nakatanggap din ng balita ang Profound Nether Mansion. Maraming tao mula sa Profound Nether Mansion ang nag-isip na masyado siyang pabaya. Nagtataka ako kung paano siya nakakuha ng napakaraming puntos gayong wala ni isa sa mga nasa scoreboard ang natanggal. Sino ang mag-aakala na pumunta siya sa base ng Fireglaze Mansion at pinatay ang mga disipulong wala sa rank sa scoreboard? Mayroon ba siyang hiling na mamatay? Maaaring nakakuha siya ng maraming puntos, ngunit sa palagay ba niya ay papalampasan ng Fireglaze Mansion ang bagay na ito? Kahit na walang magawa ang Fireglaze Mansion sa kanya sa Middle Realm, tiyak na palihim silang kikilos laban sa kanya kapag lumabas na siya. Walang ingat. Napakapabaya niya. Ang batang iyon. Natigilan din si Marcus nang marinig ang nangyari. Huwag mo nang alalahanin ang ginawa niya sa Marshall Battle Mansion noong nakaraang buwan dahil nagkataon lang. Hindi ito iisipin ng Marshall Battle Mansion dahil nagkataon lang. Gayunpaman, bakit niya sinasadyang pukawin at ipahiya ang Fireglaze Mansion? May bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Samantala, sa isang palasyong nakatago sa ilalim ng isang illusory formation sa loob ng ari-arian ng Profound Nether Mansion. Isang matangkad at matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng maitim na berdeng damit na may maringal at kahangahangang anyo ang nagmamadaling pumasok sa palasyo. Agad siyang nagtungo sa likod bahay, halatang pamilyar sa lugar. Kalahati ng likod bahay ay sinasakop ng isang lawa. Isang payat na matandang lalaki na nakasuot ng sombrerong kawayan ang nangingisda sa tabi ng lawa ng mga sandaling ito. Tahimik na nakatayo sa likuran ng matanda ang lalaking nakasuot ng berdeng damit. Nagsalita lamang siya pagkatapos niyang igulong ang isda at ilagay ito sa basket. Grandmaster. Itinabi ng matandang lalaki na nakasuot ng tagpi-tagping damit ang kanyang pamangwit bago niya kinuha ang isang upo ng alak mula sa kanyang baywang at ininom ito. Pagkatapos, naiinip siyang nagtanong, bakit ka na naman nandito? Grandmaster, tungkol po ito sa batang iyon, sabi ng lalaking nakaberde at nasa katanghaliang gulang, medyo kinakabahan. Bagamat siya ang Mansion Master ng Profound Nether Mansion, magalang pa rin siya nang harapin ang matandang lalaking nagpalaki sa kanya. Ang lakas at kamahalan ng matandang iyon ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Oh! Lumingon ang matanda at tiningnan ang lalaking nakaberde at nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng damit, na may mga matang nakakita sa pagbabago ng buhay. Isa ito sa mga bihirang pagkakataon kung saan kumislap ang kanyang mga mata sa kuryosidad. Anong nangyari sa kanya? Nagawa niyang makarating sa ika-19 na pwesto wala pang isang araw matapos niyang makapasok sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Pumunta siya sa base ng Fireglaze Mansion at inanunsyo na lilipulin niya ang sinumang maglalakas loob na lumabas ng base. Sabi ng lalaking nakaberde at may mapait na ngiti sa kanyang mukha, Grandmaster, gagawin mo ba talaga siyang Imperial Tutor? Isa siyang manggugulo. Nagdulot siya ng napakalaking gulo bago pa man siya maging Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion. Kapag naging Imperial Tutor na siya, nanginginig ako kapag naiisip ko ang gulo na maaaring idulot niya. Bukod dito, pagkatapos ng aking mga investigasyon, natuklasan kong nakamit niya lamang ang mga gawaing ito sa murang edad dahil kinain niya ang Heaven Sacrificial Divine Fruit.
Patuloy na sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng berdeng damit, nang sumali siya sa Simplicity Celestial Sect ilang taon na ang nakalilipas, isa pa lamang siyang peak overarching Heavenly Supreme Celestial. Noong panahong iyon, hindi pa niya lubos na nauunawaan ang batas ng kalawakan. Lahat ng ito ay salamat sa Heaven Sacrificial Divine Fruit kaya siya ay isang 10 Direction Celestial Duke at kayang unawain ang batas ng kalawakan. Sa puntong iyon, sumingit ang matanda, marami kang sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Grandmaster, gusto ko lang sabihin na maaaring hindi siya kasing kahanga-hanga ng iniisip mo. Bumantong hininga ang lalaking nakaberde at nasa katanghaliang gulang. Natatakot ka ba na baka mapahiya siya sa posisyon ng Imperial Tutor at kumilos ng walang ingat, at dahil dito, hindi direktang makakasama sa akin? May alam na tingin ng matandang lalaki sa lalaking nakaberde at nasa katanghaliang gulang. Oo. Tumango ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Mga taong katamtaman lang ang takot manggulo, walang pakialam na sabi ng matanda, sa tingin ko magkakasundo tayo ng maayos. Kung tungkol naman sa pagiging Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion, depende kung makakapasa siya sa pagsusulit ko. Pagkatapos niyang magsalita, hindi na niya pinansin ang lalaking nakaberde at nagpatuloy sa pangingisda. Nang makita ito, ang lalaking nakaberde at nasa katanghaliang gulang ay mapait na lamang ang nagawa at umalis. Hindi na siya nang ahas na ituloy ang pangiistorbo sa matanda. Sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Alvin, hindi ka pa ba aalis? Sigurado akong naipaalam na ng mga disipulo ng Fireglaze Mansion na tinanggal mo ang nangyari rito. Natatakot akong naipaalam na nila sa iba pang mga disipulo na narito pa rin ang nangyari, at pabalik na sila ngayon para harapin ka. Mas lalong kinabahan si Tiara nang makita niyang walang balak umalis si Alvin matapos niyang maalis ang mahigit 20 disipulo mula sa Fireglaze Mansion. Matapos makinig sa voice transmission ni Tiara, mahinahong sumagot si Alvin, huwag magmadali. Maghihintay ako ng isa pang araw. Kung walang darating mula sa Fireglaze Mansion, maaari na tayong umalis. Pagkatapos, sinabi niya sa pagtatangkang panatagin siya, huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng higit pang mga puntos na nakolekta natin mamaya para mabayaran mo ang pag-aaksaya ng iyong oras dito. Sumagot si Tiara, mangyayari lang iyan kung makakaalis ka ng buhay dito. Hindi na sumagot si Alvin kay Tiara. Sa halip, naupo siya sa ere sa harap ng base ng Fireglaze Mansion. Ikaw. Galit na sabi ni Tiara. Bago siya umalis, sinabi niya, sige. Maghahanap ako ng mga target sa paligid at babalik pagkatapos ng isang araw para makita ka. Kung buhay ka pa, ayos lang. 3,153. Kalaliman ng transportasyon. Habang nagpapahinga si Alvin, nauunawaan din niya ang batas ng kalaliman ng transportasyon ng kalawakan. Sa oras na ito, mahigit kalahati na ng kalaliman ng transportasyon ang naunawaan niya. Kapag matagumpay niyang naunawaan ang kalaliman ng transportasyon, double ang kanyang bilis. Ang kanyang bilis ay maihahambing kay Tiara. Sa oras na iyon, hindi na niya kailangang makipagtulungan sa iba pang 10 Direction Celestial Dukes na may mataas na bilis tulad ni Tiara nang makapasok siya sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm sa hinaharap. Hindi na kailangang sabihin, habang nauunawaan ni Alvin ang batas ng Transportation DPT ng kalawakan, hindi niya binaygo ang kanyang pagbabantay. Pinalawak niya ang kanyang banal na kamalayan sa kanyang paligid. Hindi nagtagal matapos umalis si Tiara, nakaramdam siya ng kaunting banal na kamalayan mula sa direksyon ng base ng Fireglaze Mansion. Naramdaman niya ang kaunting banal na kamalayan na sinusubukan siyang suriin, at hindi nagtagal ay sumama ang mas maraming banal na kamalayan at sinuri rin siya. Ang dami naman yan. Iminulat ni Alvin ang kanyang mga mata matapos niyang matuklasan ang lumalaking banal na kamalayan na sumusubok sa kanya. Tumingin siya sa base ng Fireglaze Mansion habang malamig na kumikislap ang kanyang mga mata. Sa isang sulyap pa lang, nakita niyang punong-puno na ng mga tao ang base. Napakarami nila. Hindi naman siguro nakakagulat. Tutal, hanggat hindi pa sila nagiging Celestial King, makakapasok sila. Bukod pa rito, alam nilang hanggat hindi sila lumalabas ng base, ligtas sila. Alam ni Alvin na ang karamihan sa mga tao ay malamang na hindi 10 Direction Celestial Dukes at pumunta lamang para manood ng palabas. Tunay ngang tama si Alvin.
Nagalit ang mga miyembro ng Fireglaze Mansion nang marinig nila ang mga ginawa ni Alvin. Marami sa mga wala sa yugto ng isang 10 Direction Celestial Duke ay nakakuha ng accumulative point jades upang makapasok sila sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm upang makisali sa kasiyahan. Karamihan sa kanila ay mga disipulo lamang ng Outer Court mula sa Fireglaze Mansion. Marami pang mga disipulo ang gustong pumasok upang manood ng palabas, ngunit hindi na sila pinapasok ng mga elder na naka-duty dahil napakaraming disipulo ang pumasok sa gitnang kaharian. Kung patuloy silang magpapapasok ng mga tao, hindi kayang magkasya lahat ng mga ito sa base ng Fireglaze Mansion. Sa oras na iyon, walang magagawa ang ilang mga disipulo kundi umalis sa base dahil sa sobrang siksikan. Hindi na kailangang sabihin, ang mga lalabas sa base ay magiging libreng puntos lamang para kay Alvin. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, pinigilan ng mga elder ang mga taong nasa ibaba ng yugto ng isang 10 Direction Celestial Duke na pumasok. Sa sandaling ito, ang mga disipulo ng Fireglaze Mansion na kararating lang ay nakatingin kay Alvin. Siya ba si Alvin? Wow! Ang gwapo niya. Isa pa, totoo ngang wala pa siya sa 100 taong gulang. Paano siya naging ganito kalakas sa murang edad niya? Magiging kahanga-hanga kung makakapangasawa ako ng isang taong tulad niya. Maraming babaeng disipulo mula sa Fireglaze Mansion ang tumingin kay Alvin nang may nagniningning na mga mata. Iniisip ko kung saan natagpuan ng Profound Nether Mansion ang isang taong napakabata at makapangyarihan. May tumawa bago nagsalita, nabalitaan kong nakatanggap na ng balita tungkol dito sina Senior Brother Jovan, Senior Brother Pingzi, at ang iba pang mga senior na nasa Middle Realm. Darating na sila sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, malamang ay magsasama-sama sila para pauksain si Alvin. Hindi mo ba iniisip na napakagaan na parusa ang basta pagpatay lang sa kanya? Oo, pero iyon lang ang magagawa natin sa ngayon. Napakaraming nakamit si Alvin sa murang edad. Kahit ang 10 major clans at top 5 sects ay maaaring walang disipulong kasing talentado niya. May posibilidad na mayroon siyang kahangahangang pinagmulan. Tama. Hindi natin alam kung paano o saan siya natagpuan ng Profound Nether Mansion. Hanggat hindi natin nakukumpirma na wala siyang kahangahangang background, hindi natin siya maaaring patayin ng hayagan. Isa siyang makapangyarihang 10 Direction Celestial Duke kahit hindi pa siya umaabot sa edad na 100. Posible ba para sa isang taong tulad niya na magkaroon ng ordinaryong pinagmulan? Kung wala siyang pambihirang pinagmulan, malamang ay napakaganda ng kanyang kapalaran. Base sa pag-uusap ng mga disipulo ng Fireglaze Mansion, malinaw na ang layunin lamang ng Fire Mansion Glaze ay pauksain si Alvin. Hindi sila sinabihan na patayin siya dahil hindi sila sigurado sa kanyang pinagmulan. Kung tunay siyang nagmula sa isang pambihirang pinagmulan, ang Fireglaze Mansion ay magdurusa lamang kung papatayin nila siya. Sa makatuwid, gaano man sila magalit, bago pa man nila kumpirmahin ang kanyang pinagmulan, hindi sila nang ahas na patayin siya, kahit man lang hayagan. Sayang naman at hindi tayo makakaatake mula sa ligtas na himpilan natin. Buntong hininga ng isa sa mga disipulo. Hindi lamang pinoprotektahan ng formation sa base ng Fireglaze Mansion ang mga tao sa loob ng base, kundi hinaranggan din nito ang mga atake mula sa loob at labas. Bagamat ang mga atake mula sa base ay hindi magdudulot ng tugon mula sa formation, hindi pa rin malalampasan ng mga atake ang formation. Nangangarap ka ba? Anyway, hintayin mo na lang dumating sina Senior Brother Jovan at Senior Brother Pingzi para patayin siya. Sa kasalukuyan, mayroong humigit kumulang 1,000 na mga disipulo ng Fireglaze Mansion sa base. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nangahas na umalis sa base upang salakayin si Alvin. Nanatili sila sa base at naghintay sa pagdating nina Jovan, Pingzi, at iba pa. Sa oras na iyon, magsasama-sama sila upang pauksain si Alvin, ang disipulo ng Outer Court ng Profound Nether Mansion. Sa kanilang palagay, hindi magiging mahirap para sa kanila na pauksain si Alvin dahil pinamumunuan sila ng mga makapangyarihang disipulo tulad nina Jovan at Pingzi. Sa katunayan, naisip nila na may posibilidad na madurage ni Alvin ang kanyang accumulative point jade sa sandaling maubos ang bilang ng mga taong nasa kanilang panig. Pagkalipas ng kalahating araw, mula sa iba't ibang direksyon, marami ang lumitaw 10 kilometro ang layo mula sa Fireglaze Mansion. Senior Brother Pingzi.
Ang tatlong figure ay nakakapikito lang ay magalang na yumuko sa dalawang lalaki. Para maging eksakto, yumuyuko sila sa nakababatang lalaki. Balingkinita ng binata na nakasuot ng mahaba at maluwag na asul na damit, at matalas ang kanyang mga katangian. Siya ay walang iba kundi si Pingzi, ang pangalawa sa pinakamalakas na 10 Direction Celestial Duke sa Fireglaze Mansion. Pangalawa lamang siya kay Yovan sa mansyon. Noong nakaraang taon, nakapasok siya sa top 20 10 pwesto sa 12 pagkakataon. Ang pinakamataas niyang ranggo sa ngayon ay ang pang-11 pwesto. Dahil sa kanyang lakas, palakaibigang disposisyon, at matuwid na pagkatao, medyo popular siya sa 10 Direction Celestial Duke sa Fireglaze Mansion. Sa katunayan, mas iginagalang siya ng mga disipulo kaysa kay Yovan. Kung wala ang lakas ni Yovan, walang sino man ang magbibigay pansin sa kanya. Sa kabilang banda, kahit na mawala ng lakas si Pingzi, igagalang pa rin siya ng kanyang mga kasamahan. Nagmadali siyang bumalik pagkatapos niyang matanggap ang balita mula sa dalawang Vice Mansion Masters ng Fireglaze Mansion. Hindi niya inaasahan na may isang taong magiging matapang na maghintay sa labas ng kanilang base para pauksain ang mga tao. Bukod dito, ang taong iyon ay walang iba kundi si Alvin, ang disipulo ng Outer Court ng Profound Nether Mansion, na kamakailan lamang ay sumikat. Senior Brother Mo, ilang tao ang dapat nating pagtulungan bago tayo umatake? Pag-uusapan natin iyan pagdating ni Senior Brother Yovan. Simple lang naman ang kalaban natin, seryosong sabi ni Pingzi. Bagamat hindi pa niya nakikilala si Alvin, naniwala siya sa mga chismis na kumakalat sa labas. Medyo sigurado siyang may pambihirang pinagmulan si Alvin. Kaya naman, dahil maingat siyang tao, hindi siya kumilos ng padalos-dalos. Senior Brother Pingzi, ang mensaheng natanggap ko mula sa aking Panginoon ay nagsasabing hindi natin dapat patayin si Alvin. Ang iba ay nakatanggap din ng parehong mensahe. Sa pamamagitan nito, paano natin mailalabas ang ating galit? Galit na sabi ng isa sa kanila. Nakatanggap ako ng katulad na mensahe mula kay Vice Mansion Master Xiao. Nag-iingat lang sila ng husto. Bagamat may posibilidad na wala siyang kakaibang pinagmulan, mas malaki ang posibilidad na mayroon siyang kakaibang pinagmulan. Kung totoo yan, tiyak na hindi hahayaang masira ang sitwasyon ng puwersang pinanggalingan niya kung sakaling mapatay natin siya. Sa kabila ng kislap ng balak na pumatay sa mga mata ni Pingzi, mahina niyang sinabi, sigurado akong naiintindihan ninyong lahat kung bakit hindi pa natin siya maaaring patayin sa ngayon. Oo. Pero ang sama ng pakiramdam, sabi ng isa sa tatlong cultivator ng may mapait na ngiti. Hindi natin siya maaaring patayin ng hayagan hanggat hindi natin nakukumpirma ang kanyang pinagmulan. Ang tanging magagawa natin ngayon ay ang magtiis. Pagkatapos magsalita ng 5 taong ito, nagpatuloy sila sa pag-ikot sa lugar mga 10 kilometro ang layo mula sa base ng Fireglaze Mansion. Ito ay dahil sinabihan sila ng mga matataas na opisyal mula sa Fireglaze Mansion na magkita-kita at magtipon-tipon 10 metro ang layo. Sinabihan silang umatake kapag sapat na ang kanilang bilang. Bukod doon, kinailangan munang magpakita ni Yovan at Pingzi bago sila payagang umatake kay Alvin. Samantala, hindi alam ni Pingzi at ng iba pa na may nagtatago sa dilim at matagal na silang pinagmamasdan. Bakit umiikot si Pingzi sa base ng Fireglaze Mansion? 3,154. Malinaw na sinasadya nilang mapanatili ang 10 metrong distansya mula sa base ng Fireglaze Mansion. Ang figurang nagtatago sa mga anino ay walang iba kundi si Tiara. Kanina lang, may nakasalubong siyang 2 disipulo mula sa Fireglaze Mansion. Bagamat kaya niyang patayin ang 2 disipulong iyon, hindi siya gumawa ng aksyon. Ito ay para maiwasan ang problema kung sakaling mabunyag na katrabaho niya si Alvin. Natatakot siyang maging target ng Fireglaze Mansion. Kanina, nakita rin niya si Pingzi na nakikipagkita muna sa isang kapwa-disipulo bago niya nakasalubong ang 3 pang disipulo. Siguro hinihintay na lang nila ang pagdating ng lahat bago nila harapin si Alvin. Haka-haka ni Tiara sa loob-loob. May bahid ng pag-aalala na makikita sa kanyang mga mata. Parang nakapagdesisyon na siya, pinagalitan niya ang kanyang mga ngipin bago palihim na bumalik sa lugar kung saan niya iniwan si Alvin kanina.
Pagdating niya malapit sa base ng Fireglaze Mansion, nagulat si Tiara sa dami ng mga disipulo na nagtipon sa base. Napakarami nila rito. Mayroong humigit kumulang 1,000 katao sa base ng Fireglaze Mansion sa sandaling ito. Paano hindi mabibigla si Tiara kung sa karaniwan, mahigit 300 disipulo lamang mula sa bawat Grade 6 Celestial Mansion ang papasok sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm? Paano siya nananatiling kalmado? Natigilan si Tiara nang makita niya si Alvin na nakaupo nang nakakross ang mga paa sa ere na parang wala itong pakialam sa mundo. Hindi ba niya naramdaman ang panganib? Kung hindi siya pumayag na makipagtulungan kay Alvin, hindi talaga siya mag-aabala sa kanya. Pagkatapos ng isang ritmo, mabilis siyang nagpadala ng isang tame time na voice transmission kay Alvin. Alvin, ang ilan sa mga disipulo mula sa Fireglaze Mansion ay bumalik na. Nagtitipon sila mga 10 metro ang layo mula rito. Kung hindi ako nagkakamali, hinihintay nila ang iba na dumating bago kanila sunduin. Iminumungkahi mo ba na puntahan ko sila ngayon para talunin sila sa halip na hintayin silang lahat na pumunta rito? Tanong ni Alvin. Magandang pagkakataon ito. Nagkibit balikat si Tiara. Oo nga. Pagkatapos niyang magsalita, bigla na lang siyang naglaho bago muling lumitaw mga 100 metro ang layo. Lalim ng teleportasyon. Samantala, natural lang na napansin ng mga disipulo ng Outer Court sa base ng Fireglaze Mansion ang biglaang pagkawala ni Alvin. Hoy, saan nagpunta si Alvin? Tumakas ba siya? Duwag talaga. Excited na akong makita siyang matanggal. May napangisi. Aba, matalino naman siguro siya dahil ang dami na niyang narating sa murang edad. Mukhang may mali sa dami naming nagtitipon dito. Sang-ayon ako. Alam niya siguro na nandito tayo para manood ng palabas. Nadismaya ang ilan sa 1,000 disipulo sa Fireglaze Mansion nang makita nilang umalis si Alvin. Dahil karamihan sa kanila ay naniniwalang tumakas si Alvin matapos matuklasan ang isang bagay na mali sa sitwasyon, isa-isa silang nagsimula umalis. Dahil umalis na ang pangunahing tauhan, ano pa ang silbi ng pananatili nila rito? Sa huli, isang maliit na grupo na lamang ng mga 10 Direction Celestial Dogs na karaniwang hindi pumapasok sa gitnang kaharian ang natitira. Sa mga lugar ng transportation formation sa estate ng Fireglaze Mansion. Ang mga disipulong umalis sa base ay nagsimulang lumitaw isa-isa. Napukaw nito ang atensyon ng mga naroon. Nagsimula silang mag-usap ng may pananabik. Nawala na ba si Alvin? Sa tingin ko nga. Kung hindi, bakit babalik silang lahat? Sayang naman at nahuli ako. Kung hindi, nakapasok pa sana ako sa Middle Realm para mapanood ang palabas. Sayang naman. Gayunpaman, nang marinig ng mga disipulong ito ang mga pag-uusap sa pagitan ng mga disipulong kababalik lamang mula sa gitnang kaharian, natuklasan nilang labis silang nag-iisip. Hindi ako makapaniwala na kakaalis lang ni Alvin. Sayang lang ang oras ko. Kung alam ko lang na magiging duwag siya, hindi na sana ako nag-abalang pumasok sa gitnang kaharian. Sayang lang ang lahat ng pagsisikap ko na makapasok sa gitnang kaharian. Tama. Ang dami ko ring oras na nasayang sa paghihintay doon. Sa huli, nauwi rin sa wala ang lahat. Swoosh! 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 Sa sandaling ito, 7 disipulo mula sa Fireglaze Mansion na mukhang malungkot ang lumitaw sa transporting formation. Sus Mariosep! Hindi ba't naghihintay si Alvin sa ating base? Bakit siya biglang sumulpot? Bago pa ako makapag-react, nakagawa na siya ng aksyon. Salamat sa Diyos at iniligtas niya ang buhay ko. Kung hindi, malamang ay namatay na ako. Siya ba ang unang kumilos dahil natatakot siyang magsanib puwersa tayo at sabay na aatake? Ang 7 disipulong ito na gumagala sa gitnang kaharian ay nakatanggap ng mensahe na humihiling sa kanila na bumalik sa base ng Fireglaze Mansion at magtulungan upang pauksain si Alvin. Matapos magkita ang 7 sa kanila, hahanapin na sana nila ang iba pang kapwa disipulo. Nang oras na iyon, biglang lumitaw na parang multo si Alvin at muntik nang mapatay ang isa sa kanila. Nang mapagtanto nila na ang kanilang kalaban ay si Alvin, dali-dali nilang dinurog ang kanilang mga accumulative point jade. Tutal, dahil 7 lang sila, alam nilang wala silang kalaban-laban kay Alvin.
Bukod dito, dahil nagpakita ng awa si Alvin sa isa sa kanila, hindi ba't hihimukin lang nila siyang patayin kung patuloy silang lalaban. Natigilan ng mga matatanda at mga disipulo nang malaman nilang napatay ni Alvin ang 7 disipulong ito. Natural lamang na hindi nila alam na hindi nagkataong nakilala ni Alvin ang 7 disipulong ito. Nakilala niyo ba si Alvin? Nakakalungkot. Kakaalis lang ni Alvin sa base, pero 7 sa inyo ang nakabangga niya. Sa sandaling ito, may biglang sumigaw, "Sus Mariosep! Tingnan mo ang puntos ni Alvin." Mayroon na siyang 70 puntos ngayon at umakyat sa ika-16 na pwesto. Nakakuha siya ng 12 puntos mula sa 7 sa kanila. Napaswerte niya talaga. Pinili na niyang umalis sa base natin, pero nagawa pa rin niyang makasalubong ang 7 sa kanila. Bakit naman magkakasama ang 7 taong ito? Siguro nagpadala na ng mensahe ang mga nakatataas sa mga nasa gitnang kaharian na magkita-kita muna bago tumungo sa base para harapin si Alvin ng magkasama. Sa tingin mo ba ay sinabi ng 7 iyon kay Alvin kung saan sila dapat magkita ng may pamimilit? Sana hindi. Kung hindi, mapapahamak ang iba. Kung magdesisyon si Alvin na patayin sila bago pa man sila magtipon lahat, hindi nila siya mapipigilan, di ba? Tama. Lalo na si Senior Pingzi, natatakot ako na kahit si Senior Joven ay matatalo ni Alvin kung siya lang mag-isa. Nang marinig ang mga usapang ito, ang 7 disipulong kararating lang ay nagsimulang magsalita. Huwag kang mag-alala, hindi namin sinabi kung saan tayo magkikita. Tama. Hindi namin ipagkakanulo ang aming mga senior at junior kahit na ang aming mga buhay ay nanganganib. Sinabi mo kanina na sumuko na si Alvin at umalis sa ating base. Nagkataon lang siguro na nakasalubong niya tayo. Tama. Sigurado akong hindi niya alam ang tungkol sa tagpuan natin. Malas lang natin na nakasalubong natin siya. Nang marinig ang mga salitang ito, nakahinga ng maluwag ang iba. Nagulat ang mga tao mula sa Profound Nether Mansion at iba pang Grade 6 Celestial Mansions nang makita nilang umakyat si Alvin sa ika-16 na pwesto na may 70 puntos. Naghihintay pa rin ba si Alvin sa base ng Fireglaze Mansion? Nakuha ba niya ang mga puntos na ito mula sa mga disipulo ng Fireglaze Mansion? Hindi ba't halata naman yan? Ano ba ang tumatakbo sa isip ng mga taong yan? Hindi ba nila alam na hindi sila dapat kumilos ng pabaya maliban na lang kung sigurado silang matatalo nila si Alvin? Walang sino man sa scoreboard ang natanggal. Ang mga taong natanggal ni Alvin ay tiyak na mga ordinaryong 10 Direction Celestial Dogs mula sa Fireglaze Mansions. Inakala ng karamihan na ang 7 disipulo mula sa Fireglaze Mansion ay kumilos ng pabaya kaya sila ay napatay ni Alvin. Gayunpaman, alam na alam ng mga nakatanggap ng balita mula sa Fireglaze Mansion at sinimulan nilang ikalat ang balita tungkol sa tunay na nangyari. Ang pinakahuling balita ay umalis na si Alvin sa base ng Fireglaze Mansion. Pagkatapos niyang umalis, nakatagpo niya ang 7 disipulo mula sa Fireglaze Mansion at natalo sila. Kaya siya nakakuha ng 70 puntos at umakyat sa ika-16 na pwesto. 3,155. Nagkataon lang. Ang swerte rin ni Alvin ay hindi kapanipaniwala. Pagkatapos niyang umalis sa base ng Fireglaze Mansion, hindi lang niya nakasalubong ang mga disipulo nila, kundi 7 pa sa kanila ang nakasalubong niya. Tama. Napakaswerte niya talaga. Inisip ng karamihan na napakaganda ng swerte ni Alvin matapos nilang malaman ang nangyari sa Fireglaze Mansion. Pero bakit magkasama silang 7? Nagtutulungan ba silang lahat para makakuha ng puntos? Isang pangkat na binubuo ng 7. Imposible. Walang saysay iyon dahil hindi sila makakakuha ng maraming puntos kung hahatiin nila ito sa 7 sa kanila. Habang pinag-uusapan ng lahat ang bagay na ito, nakatanggap muli ng balita ang Fireglaze Mansion. Hindi ibinunyag ng 7 disipulo na natanggal ni Alvin na dapat silang magkita-kita kasama ang kanilang mga kapwa-disipulo sa isang itinalagang lugar bago sama-samang patayin si Alvin. Hindi ko inaasahan na aalis si Alvin. Akala ko makakapanood ako ng magandang laban. Akala ko makikita kung mawawala ang pangalan ni Alvin sa scoreboard. Bagamat wala sa mga disipulo mula sa Fireglaze Mansion ang nasa top 6, si Joven ay palaging nasa top 10.
Kung lahat sila ay magsasama-sama, hindi magiging mahirap para sa kanila na pauksain si Alvin. Napakatalino ni Alvin. Para bang nakakaramdam siya ng panganib. Siguro may isang sniper sa mga taga Fireglaze Mansion na nagulat sa Profound Nether Mansion tungkol sa bagay na ito. Kaya siguro alam ni Alvin kung kailan dapat umalis. Siguro nga. Alam niya sigurong nasa panganib siya, kaya bigla siyang umalis. Sa mga lugar ng transporting formation sa estate ng Fireglaze Mansion. Swoosh! Swoosh! 13 figure ang lumitaw sa iba't ibang transporting formations. Kasabay nito, muling sumiklab ang isang Komosayon. Bakit kayo lumabas lahat? Natanggal ba kayo? Si Alvin yan. Hindi ba't sinabi nilang umalis na si Alvin? 7 tao pa nga ang napatay niya pagkatapos niyang umalis. Paano niya tayo nahanap? Sa aming 13, 5 sana ang namatay kung hindi siya nagpakita ng awa. Alam ba niya ang tagpuan natin? Kaya ba siya umalis sa base natin? Siguro nalaman niya ang plano natin. Una, nakilala niya ang 7 pang disipulo, pagkatapos, nakilala niya kaming 13. Paano nangyaring nagkataon lang iyon? Iisa lang ang posibilidad. Malamang nalaman niya ang tungkol sa lugar ng ating tagpuan at naharang niya kami bago pa man kami makarating sa ating lugar ng tagpuan. Siguro may especially iya sa atin. Kung hindi, paano niya nalaman ang plano natin? Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkalipol ng 13 disipulo sa Fireglaze Mansion, na lumikha ng mas malaking kaguluhan. May isang snitch sa gitna natin. Kailangan nating imbestigahan agad ang bagay na ito. Maaaring isa itong snitch o isa sa 7 disipulo kanina ang nagsabi sa kanya tungkol sa ating plano. Kailangan nating imbestigahan ito. Tama. Kailangan nating mahuli ang snitch. Sa puntong ito, karamihan sa mga elder at disipulo ay siguradong mayroon silang especially iya sa kanilang hanay. Tutal, sa loob lamang ng maikling panahon, 20 disipulo ang napatay. Lahat sila ay naghahangad na magsagawa ng imbestigasyon. Napakalaki ng kaguluhan kaya't maging ang Mansion Master at ang mga Vice Master ay nagsama-sama para sa isang emergency meeting. Sa isang malaking bulwagan sa loob ng ari-arian ng Fireglaze Mansion. Tiningnan ng Mansion Master ng Fireglaze Mansion ang matataas na opisyal sa harap niya at same time na sinabi, bago naalis ang 7 disipulo ng Inner Court, kami lang ang nakakaalam ng lokasyon ng kanilang tagpuan. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata pagkatapos niyang magsalita. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, naniniwala rin siya na mayroong isang especially iya sa kanilang hanay. Kung hindi, imposibleng malaman ni Alvin ang tungkol sa kanilang tagpuan. Isang matanda sa loob ng korte ang nagsabi, Panginoon ko, sumasang-ayon ako na mayroong isang especially iya sa amin. Gayunpaman, maaaring hindi siya kabilang sa mga narito. May posibilidad na ang snitch ay kabilang sa 7 disipulo. Nang marinig ang mga salitang ito, sunod-sunod na sumang-ayon ang iba pang matataas na opisyal. Panginoon ko, tama si Elder Chen. Imposibleng mapabilang sa atin ang especially iya. Sa tingin ko, isa siya sa 7 disipulong natanggal. Sang-ayon ako. Hindi magandang tingnan ang mga ekspresyon ng matataas na opisyal ng Fireglaze Mansion. Nang una nilang malaman ang tungkol sa isang snitch sa kanilang hanay, nag-alala sila na ang buhay ng kanilang mga disipulo ay nasa panganib. Nakahinga sila ng maluwag nang matuklasan nilang hindi pinatay ni Alvin ang kanilang mga disipulo at pinatay lamang sila. Isang matandang lalaki ang pumasok sa bulwagan ng sandaling iyon. Panginoon ko. Ang matandang lalaking ito ay isa sa mga Vice Mansion Master ng Fireglaze Mansion. Hindi niya alam ang lokasyon tagpuan ng mga disipulo dahil siya ay inutusan ng Mansion Master upang imbestigahan ang isang bagay. Inimbestigahan ko na ang bagay na ito. Bago naalis ang 13 disipulo ng Inner Court, wala pa sa ating mga disipulo ang nakabalik sa base. Sa makatuwid, hindi posible na ang isang snitch ay mapabilang sa ating mga disipulo. Sa mga salitang ito, inalis niya ang posibilidad na ang snitch ay isang disipulo ng Fireglaze Mansion. Vice Mansion Master Jovan, ipatawag mo rito ang 7 disipulo ng Inner Court, utos ng Mansion Master. Opo, Ginoo.
Malinaw na alam na ng Vice Mansion Master ang 7 disipulo ng Inner Court dahil hindi binanggit ng Mansion Master ang kanilang mga pangalan. Panginoon ko, kailangan ninyong alamin ang tunay na dahilan ng bagay na ito. Tama. Kailangan nating hanapin ang snitch na yan at patayin siya para magawa natin siyang halimbawa. Galit na galit ang mga matataas na opisyal dahil nabunyag ang lokasyon ng kanilang mga disipulo. Umaasa na lang tayo na natanggap ng mga natitirang disipulo ng Inner Court ang ating pinakabagong mensahe at agad na umalis, buntong hininga ng isang elder. Tahimik ang bulwagan na parang isang sementeryo sa sandaling ito. Hindi maiwasang mag-alala ng matataas na opisyal ng Fireglaze Mansion, kasama na ang Mansion Master, tungkol sa kanilang mga disipulo na nasa gitnang kaharian pa rin ng Southern Heaven Ancient Realm. Sa mga lugar ng transporting formation sa estate ng Profound Nether Mansion. Gulat na gulat pa rin ang lahat na nakakuha si Alvin ng 20 puntos at umakyat sa ika-16 na pwesto nang makita nila ang pinakabagong pagbabago sa scoreboard. Sus Mariosep. Nakakatakot talaga si Alvin. Kakataas lang ng puntos niya sa 70 kanina, at ngayon, nakakuha pa siya ng 23 puntos. Dahil sa 73 puntos, nasa ika-12 pwesto na siya ngayon. Hindi pa nga siya nakakarating doon ng 2 araw, di ba? Sa loob ng wala pang 2 araw, nakapag-ipon siya ng 73 puntos at umakyat sa ika-12 pwesto. Paano niya nagawa iyon? Nang matanggap ni Marquez ang pinakabagong balita, ngumiti lamang siya ng mapait at sinabing, ang batang ito ay talagang walang pakundangan. Ganon din ang pagkagulat ng iba pang mga nasa ika-6 na baitang na Celestial Mansion nang matanggap nila ang pinakabagong balita. Hindi nagtagal at nalaman nila na ang kamakailang pagtaas ng puntos ni Alvin ay dahil sa pagpuksa niya ng isa pang 13 disipulo mula sa Fireglaze Mansion. Anong ginagawa ng Fireglaze Mansion? Sinasadya ba nilang ipadala ang kanilang mga disipulo kay Alvin? Napakawalang saysay. Sa loob ng napakaikling panahon, napatay ni Alvin ang 20 disipulo mula sa Fireglaze Mansion. Hindi pa kasama sa bilang na ito ang 12-12 ng mga disipulo ng Fireglaze Mansion na napatay niya kanina. Posible kayang sinasadya ng Fireglaze Mansion na isuko ang kanilang mga puntos kay Alvin. Marahil, ang Profound Nether Mansion at ang Fireglaze Mansion ay nagkasundo kanina. Posible iyon. Pinaghihinalaan ko na isa sa mga disipulo ng Fireglaze Mansion ang nagdala kay Alvin papunta sa kanilang base matapos nila itong makasalubong sa gitnang kaharian. Ang katapangan. Hindi ba sila natatakot na imbestigahan ito ng 10 major clans at ng top 5 sects? Wala talagang tolerance ang mga sects at clans sa mga ganitong bagay at parurusahan sila ng husto kung sila ay mapatunayang nagkasala. Mahigpit na ipinagbawal ng 10 pangunahing angkan at 5 nangungunang sekta ang mga Grade 6 Celestial Mansion na magtulungan sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Ang hindi pagsunod sa patakarang ito ay tiyak na magre-resulta sa isang matinding parusa. Hindi nagtagal at nakatanggap ng balita ang iba pang mga nasa Grade 6 na Celestial Mansion tungkol sa pagkakaroon ng isang snitch sa hanay ng Fireglaze Mansion. Sa tingin ko may hindi pagkakaunawaan. Sa tingin ko ay hindi nagtutulungan ang Profound Nether Mansion at ang Fireglaze Mansion. Tama. Nakatanggap lang ako ng balita na may snitch sa Fireglaze Mansion. Kaya pala nahanap ni Alvin ang mga disipulong iyon. 3,156. May snitch ba sa Fireglaze Mansion? Ibig bang sabihin nito ay pinagtaksilan ng sarili nilang mga miyembro ang 13 disipulo mula sa Fireglaze Mansion? Kaya ganoon nga ang nangyari. May katuturan naman. Hindi ko inakalang ang Profound Nether Mansion at ang Fireglaze Mansion ay magiging ganito kalakas ang loob na hayagang suwian ang tuntuning itinakda ng 10 major clans at top 5 sects. May napangisi. Siyempre naman, hindi sila maglalakas loob na labagin ang mga patakaran. Maraming tao ang bumaantong hininga nang malaman nilang may isang snitch sa Fireglaze Mansion. Naawa sila sa Fireglaze Mansion sa kalagayang kinaharap nila. Sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Isang snitch. Nalaman ni Tiara ang teorya ng Fireglaze Mansion mula sa Martial Battle Mansion. Mukhang walang nakakaalam na walang snitch sa Fireglaze Mansion.
Alam lang ni Alvin kung saan mahahanap ang mga disipulong iyon dahil ipinaalam ko sa kanya ang tungkol dito. Kahit alam niya ang totoo, natural lang na itatago niya ito sa sarili niya. Kung hindi, babarilan lang niya ang sarili niyang binti kung malalaman ng Fireglaze Mansion na siya ang nagbunyag ng lokasyon ng kanilang mga disipulo. Para sa kanya, hayaan na lang na hindi maintindihan ng Fireglaze Mansion ang bagay na ito. Sumimangot siya habang iniisip. Ang 20 disipulong natagpuan ni Alvin ay mga ordinaryong disipulo lamang ng Inner Court. Bakit hindi niya nakilala si Pingzi? Malamang ay sinabihan sila ng Fireglaze Mansion na umalis. Bago pa man makapasok si Tiara sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, si Pingzi ay nakapag-ipon na ng mahigit 100 puntos at nakapasok sa top 10. Alam niyang nakakuha ito ng napakaraming puntos dahil nakapasok ito agad pagkabukas ng gitnang kaharian. Alam niyang malaki rin ang papel ng swerte sa pagkuha niya ng napakaraming puntos. Bagamat medyo malakas si Pingzi, naunawaan niya ang batas ng tubig. Sa makatuwid, madali siyang mahuli ni Alvin kung susubukan niyang tumakas. Bukod dito, naunawaan din ni Alvin ang teleportation profundity. Dahil dito, sigurado siyang hindi kayang tapatan ni Pingzi si Alvin. Nangilabot siya nang maalala niya kung paano pinatay ni Alvin si George. Alam niyang kahit ang nangungunang 6 na 10 Direction Celestial Dukes, na may kasanayan sa iba't ibang larangan tulad ng offensibong lakas, lakas sa depensa, at bilis ng paggalaw, ay hindi kayang ilabas ang ganoong lakas. Isa sa nangungunang 6 na 10 Direction Celestial Dukes na ang mga depensa ay kasing lakas ni George ay may bilis na kayang tapatan ang sa kanya. Batay dito, makikita kung gaano siya kalakas. Kahit noon, mas malakas pa rin si Alvin. Natatakot ako na hindi magiging madali para kay Alvin na mahanap si Pingzi ngayon. Naisip ni Tiara sa sarili. Oo nga. Nagpadala na ng mga mensahe ang Fireglaze Mansion kina Pingzi at sa iba pang mga disipulo na sinasabing umalis na sila sa lalong madaling panahon. Nang matanggap ni Pingzi ang mensahe, may 7 disipulo sa tabi niya. Natanggap na ninyong lahat ang mensahe, tama ba? Malinaw na hindi si Pingzi ang pinuno ng grupong ito ng mga disipulo. Ang mga disipulo, kasama na si Pingzi, ay tumingin sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may katamtamang pangangatawan at karaniwang anyo, tahimik na humihingi ng kanyang opinyon. Malinaw na kinikilala nilang lahat siya bilang kanilang pinuno. Ang ekspresyon ng isa sa mga disipulo ay lubhang hindi magandang tingnan habang sinasabi niya, Senior Jovan, narinig mo rin ang mensahe, di ba? Hindi ko inaasahan na may magnanakaw sa gitna natin. Hindi ko siya bibitawan kapag nalaman ko kung sino siya. May sarkastiko na sabi ng isa pang disipulo, paano kung ang snitch ay isa sa mga elder ng Inner Court? Ano sa tingin mo ang magagawa mo? Hindi maaaring isa ito sa mga elder ng Inner Court. Isa ito sa 7 disipulo na natanggal. Isa sa kanila ang malamang nagbunyag ng ating kinaroroonan. Buong kumpiyansang sabi ng disipulo na may hindi magandang ekspresyon. Humakbang si Pingzi at sinabing, huwag tayong padalos-dalos sa conclusion hanggat hindi pa naiimbestigahan ang bagay na ito. Tama si junior brother mo. Huwag tayong basta-basta magkonklusyon, sabi ng pinuno ng grupo. Siya ay walang iba kundi si Jovan, ang pinakamalakas na 10 Direction Celestial Duke sa Fireglaze Mansion. Senior Brother Jovan, aalis na ba tayo ayon sa itinuro sa atin ng mga mensahe o? Tiningnan ni Pingzi si Jovan na may mga matang nagliliyab sa hanggaring makipaglaban. Halata na gusto niyang baliwalain ang mensaheng ipinadala sa kanya at labanan si Alvin. Matapang siya dahil kasama na niya ngayon si Jovan. Kung nag-iisa lang siya, hindi niya iisipin na harapin si Alvin. Nang marinig ito, nakangiting sinabi ni Jovan, mukhang sabik na sabik si junior brother mo na makilala ang disipulo ng Outer Court mula sa Profound Nether Mansion. Natatakot akong hindi lang ako ang. Agad na sumulyap si Pingzi sa ibang mga disipulo na nakatingin sa kanya at kay Jovan. Bukod kina Pingzi at Jovan, sa 6 na disipulo, isa lamang sa kanila ang nakapasok sa top 100 sa nakalipas na dekada. Ang pinakamataas niyang ranggo ay ika-86 na pwesto. Ang iba sa kanila ay medyo mahina.
Dalawa lamang sa 5 ang nakapasok sa top 100 noon, at kadalasan ay dahil sa swerte kaya sila nakapasok sa top 100. Nang makita ni Joven ang mapang-asar na mga titig ng kanyang mga kapwa-disipulo, nagtanong siya ng may malawak na ngiti sa kanyang mukha, lahat ba kayo ay may tiwala sa ating sama-samang lakas? Senior Brother Joven, dahil nandito kayo ni Senior Brother mo, hindi ako naniniwalang kayang patayin kaming lahat ni Alvin. Sagot ng isa sa mga disipulo. Tama. Naniniwala kami sa iyo at kay Senior Brother mo. Senior Brother Joven, hintayin natin si Alvin. Sigurado akong hindi niya aasahan na magkasama kayo ni Senior Brother mo, nasasabik na sabi ng isa pang disipulo. Parang nakikita na niya ang dalawa niyang senior na matatalo si Alvin. Nang marinig ang mga salitang ito, tumawa si Joven. Dahil sa laki ng tiwala ninyo sa amin, hindi ba't parang natatakot ako kay Alvin kung tatanggi akong manatili? Sige, manatili na tayo. Pagkatapos, tumingin siya kay Pingzi at nagtanong, Junior Brother mo, ano sa palagay mo? Senior Brother Joven, syempre, mananatili ako. Gusto ko talagang makilala ang disipulo ng Outer Court mula sa Profound Nether Mansion na pinag-uusapan ng lahat nitong mga nakaraang araw, sagot ni Pingzi nang may kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha. Junior Brother mo, hindi dapat ganoon kadali para kay Alvin na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili ng ganoon kabilis. Hindi natin siya dapat maliitin kapag nakaharap natin siya, seryosong paalala ni Joven kay Pingzi. Magpakatatag ka, Senior Brother Joven. Kahit sa tingin ko ay hindi niya tayo matatalo kung magsasama-sama tayo, magiging maingat ako at lalaban ng buong lakas. Pangako ni Pingzi. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Joven nang marinig ang mga salitang ito. Bilang pinakamalakas na 10 Direction Celestial Duke sa Fireglaze Mansion, alam niyang ang isang taong tulad ni Alvin ay hindi maaaring maging mahina. Kaya naman, hindi niya minamaliit ang kanyang kalaban at lalaban ng buong lakas. Maya-maya, tumingin siya sa 6 na iba pang disipulo at sinabing, mga kapatid, maaari kayong tumabi at bantayan kami o umalis kapag lumitaw si Alvin. Dahil nandito kami ni Junior Brother Joven, hindi niya kayo maaabutan. Sunod-sunod na sumagot ang 6 na iba pang disipulo. Senior Brother mo, hindi ako aalis. Mag-iiwan ako at babantayan kayong dalawa. Bukod dito, gusto kong makita kung paano mo matatalo ang taong iyon mula sa Profound Nether Mansion. Senior Brother mo, mananatili rin ako. Senior Brother mo, gusto kong panoorin ninyong dalawa na talunin si Alvin. Matigas ang loob ng 6 na disipulo na manatili at bantayan sina Joven at Pingzi. Natural lang, alam nilang magalang lang si Joven nang hilingin nitong magbantay. Sa totoo lang, kahit na pagsamahin ang lakas ng 6, hindi pa rin sila kayang tapatan sina Pingzi at Joven, lalo na ang isang kalaban na mas malakas kaysa kay Joven. Matapos magdesisyon ang 8, nanatili sila sa iisang lugar, naghihintay na mahanap sila ni Alvin. Samantala, ang iba pang mga disipulo mula sa Fireglaze Mansion sa loob ng 10 kilometro mula sa kanilang himpilan na patungo sa itinalagang lugar ng pagpupulong ay nakatanggap din ng mga mensahe mula sa Fireglaze Mansion. Agad silang umalis, hindi tulad ni Joven, Pingzi, at ng mga disipulong kasama nila. Matapos kong maalis ang dalawang grupo ng tao, malamang alam na ng Fireglaze Mansion na nalaman ko ang tungkol sa kanilang tagpuan, bulong ni Alvin sa sarili habang patuloy niyang hinanap ang lugar sa loob ng 10 kilometro mula sa base ng Fireglaze Mansion. Nahanap ko na ang kalahati ng lugar. Kapag natapos ko na ang paghahanap, babalik ako at hahanapin si Tiara. Bagamat hindi inakala ni Alvin na makakatagpo pa siya ng mga disipulo mula sa Fireglaze Mansion, nagpasya siyang tapusin ang kanyang paghahanap sa paligid ng lugar. Dahil sa kanyang desisyon, sa kalaunan ay natagpuan niya ang malakas at matapang na duo, sina Joven at Pingzi, at 6 na iba pang disipulo ng Fireglaze Mansion. 3,157. Swoosh! Pagkatapos mag-teleport ng ilang sandali, nakita ni Alvin ang 8 figure na nakalutang sa malayo. Sa isang kisap mata lamang, nag-teleport siya sa harap nila. Pagsulpot niya, tiningnan niya ang mga identity token na nakasabit sa kanilang mga baywang. Nang makita ang mga identity token, agad na nagliwanag ang kanyang mga mata.
Lahat sila ay mga disipulo mula sa Fireglaze Mansion. Sa isang sulyap pa lang, agad na nakakuha ng kanyang atensyon ang mga pangalang Yoven at Ping Ziji. Alam niyang ang dalawa ang pinakanatatanging 10 Direction Celestial Dock sa Fireglare Mansion. Ipinaalam na sa kanya ni Tiara ang tungkol sa dalawa noon. Kaya naman, alam niyang naiintindihan ni Yoven ang batas ng metal samantalang si Ping Zi naman ay naiintindihan ang batas ng tubig. Ang kanyang bilis ay maihahambing kay Ping Zi, ngunit si Yoven ay bahagyang mas mabilis kaysa sa kanya. Gayunpaman, dahil sa teleportation profundity, hindi magiging kalamangan si Yoven sa kanya pagdating sa bilis. Sa lakas ng opens iba, mas mahina rin si Ping Zi kay Yoven. Halatang hinihintay nila ako. Madaling nasabi ni Alvin na sinasadya nila siyang hinintay at ang kanilang kumpiyansa ay napalakas ng presensya ni na Yoven at Ping Zi. Samantala, sa sandaling lumitaw si Alvin, lahat ng 8 disipulo mula sa Fireglaze Mansion ay tumitig kay Alvin. Madali nila siyang nakilala matapos tingnan ang simbolo ng pagkakakilanlan na nakasabit sa kanyang baywang. Nandito siya. Si Alvin yan. Ito ang disipulo ng outer court ng Profound Nether Mansion, si Alvin. Humakbang si Yoven na may seryosong ekspresyon sa mukha. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang sinasabi, Alvin, nandito ka na sa wakas. Bagamat sabik na siyang patayin si Alvin, hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Tutal, sino ang nakakaalam kung si Alvin ay may pambihirang pinagmulan? Kahit ang mga natataas sa Fireglaze Mansion ay paulit-ulit na sinabihan silang huwag patayin si Alvin kahit na kaya nila itong gawin. Mahalaga na imbestigahan nila si Alvin bago sila kumilos. Swoosh! Matapos humakbang pasulong si Yoven, sumunod naman si Ping Zi at tumayo sa tabi ni Yoven. Malamig niyang tiningnan si Alvin at sinabing, Alvin, kakaiba ka talaga. Sa loob ng wala pang isang araw, napatay mo ang humigit kumulang 40 disipulo ng inner court mula sa ating Fireglaze Mansion. Mayroong humigit kumulang 200 disipulo sa loob ng korte mula sa Fireglaze Mansion na pumasok sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ngayong buwan. Sa kasamaang palad, sa loob ng wala pang isang araw, natalo ni Alvin ang humigit kumulang 40 disipulo mula sa Fireglaze Mansion, na nagtakda ng isang walang kapantay na record sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Swoosh! Swoosh! Habang hinarap ni na Yoven at Ping Zi si Alvin, ang natitirang 6 na disipulo ay nagkalat at pinalibutan si Alvin mula sa malayo. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mga kilos at presensya ni na Yoven at Ping Zi, halata na medyo natatakot at nag-iingat pa rin sila sa kanya. Tutal, alam nilang naunawaan niya ang batas ng teleportation DPT ng kalawakan. Kung gusto niya silang patayin o patayin, maaaring hindi sila may iligtas ni na Yoven o Ping Zi. Sa sandaling ito, medyo nang hinayang sila na hindi sila umalis noong nagkaroon sila ng pagkakataong umalis. Malapit na itong umabot sa humigit kumulang 50 katao. Ngumisi si Alvin nang marinig ang salita ni Ping Zi. Kasabay nito, ang kanyang celestial origin energy ay dumaloy sa kanyang 79 na heavenly veins bago biglang lumabas. Ang hangin sa paligid niya ay agad na nag-alon at nag-iba ang dating. Ang lakas ng loob mo. Agad na dumilim ang ekspresyon ni Ping Zi nang marinig niya si Alvin na nagsasabing lilipulin niya silang 8. Paano siya hindi magagalit sa mga mapanghamak na salita ni Alvin? Akala ba niya ganoon lang kadaling maalis ang mga ito? Ang ekspresyon ng 6 na disipulo ay hindi mas maganda kaysa sa ekspresyon ni Ping Zi. Kalokohan. Sa tingin mo ba ay kapantay ka ng mga senior natin? Hindi ka pa nga 100 taong gulang. Mukhang nagkataon lang na nagkaroon ka ng ganitong lakas sa edad mo. Gayunpaman, nakatakda kang matalo ni na Senior Yoven at Senior Ping Zi ngayon. Ang oras mo sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realms ngayong buwan ay matatapos ngayon. Kung matalino ka, dapat mong durugin ang iyong accumulative point jade ngayon din at umalis. Kung mapipilitin kang maging matigas ang ulo, tiyak na tuturuan ka ng ating mga senior ng isang di malilimutang aral ngayon. Sa sandaling ito, sinabi ni Yoven, lahat ay maaaring magyabang. Kailangan mong tingnan kung may kakayahan kang paksain kami.
Malamig siyang ngumiti ng isang pagsabog ng gininto ang liwanag ang bumalot sa kanya. Pagkatapos, ang kanyang balat ay tila nababalutan ng ginto, na nagmumukha siyang isang gininto ang estatwa. Ang lalim ng estilo ng metal ng batas ng metal. Napataas ang kilay ni Alvin. Ngumisi si Pingzi. Pagkatapos, isang bugzo ng asul na liwanag ang bumalot sa kanya. Sa isang iglap, tila ba siya ay naging isang anyong tubig. Swoosh! Sumugod palabas si Jovan, na animoy isang guhit ng gininto ang liwanag, habang ang mga gininto ang sinag ng espada ay sumusunod sa kanya. Nakasisilaw na tanawin ito. Ugong! 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 Swoosh! Hindi nag-aksaya ng oras si Pingzi at sumunod na lang. Para siyang matataas na alon habang humahampas patungo kay Alvin. Tubig. Dalawang batis ng tubig ang bumulwak, parang mga dragon ng tubig na sumusugod kay Alvin habang nakalabas ang kanilang mga pangil. Mabilis ang pag-atake ng dalawa mula sa Fireglaze Mansion. Sa isang kisap mata, muntik na nilang marating si Alvin. Swoosh! Gayunpaman, ilang segundo bago tumama ang kanilang mga pag-atake, biglang naglaho si Alvin. Nang muling lumitaw siya, nasa likuran na niya ang dalawa. Pumutok. Bigla, isang luhang lumitaw mula sa kawalan bago lumabas ang isang kulay abong sinag ng espada. Lalim ng cross-dimensional slash. Agad na nakuha ng cross-dimensional slash profundity na ito ang atensyon ng 6 na disipulo ng Fireglaze Mansion. Hindi na sila nagulat sa teleportation profundity dahil ilang beses na nila itong narinig noon. Nabigla sila nang makita nila si Alvin na ginagamit ang cross-dimensional slash profundity. Iyan ba ang batas ng cross-dimensional slash profundity ng kalawakan? Ugong! 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 Swoosh! 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 Nang makita ng dalawa na nawala si Alvin at hindi tumama ang kanilang mga atake, agad silang lumingon. Natural lang na mas mabilis si Jovan ng ilang hakbang kaysa kay Pingzi. Kung tutuusin, sa reaksyon, lakas, at bilis, mas nakahihigit siya kay Pingzi. Sa sandaling ito, malinaw na si Alvin ang may kalamangan. Para matapos ito ng mabilis, humingi siya ng tulong mula sa Chaos Divine Flame at sa Profound Divine Metal. Sa loob lamang ng isang segundo, ang kulay abong sinag ng espada ay lalong lumakas habang binalot ito ng gininto ang apoy. Nang makita ito, nalito ang 8 disipulo mula sa Fireglaze Mansion. Hindi nila alam kung anong teknik ang ginamit ni Alvin para mapalakas ang cross-dimensional profundity, ngunit alam nilang hindi ito ang iba pang mga lalim mula sa batas ng kalawakan. Natural lamang, alam nilang hindi ito maaaring maging celestial talismans, celestial pills, o celestial weapons dahil ipinagbabawal ang mga ito sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Anong teknik ito? Ugong. Ang cross-dimensional slash profundity ay tumawid sa kalangitan, matatag na nakatutok sa dalawang target nito. Kahit saan man lumipad ang dalawa mula sa Fireglaze Mansion, kaya nilang iligaw ang abuhing sinag ng espada na kanilang tinatahak. Nagpadala si Jovan ng voice transmission kay Pingzi sa sandaling ito, harapin natin ito ng direkta at sirain ang kanyang atake. Noong una, medyo nalulungkot si Pingzi dahil hindi sila makatakas mula sa kulay abong sinag ng espada. Gayunpaman, nagliwanag ang kanyang mga mata nang marinig niya ang mga salita ni Jovan. Matagal na niyang hinihintay ang mga salitang ito. Tutal, naniniwala siyang hanggat makikipagtulungan siya kay Jovan, madali nilang mapapatalsik si Alvin. Swoosh! 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 Ugong! Agad na huminto sina Jovan at Pingzi at lumingon bago sila sabay na sumalakay. Isang matayog na alon ng humampas at maraming gininto ang sinag ng espada ang naglayag sa kalangitan, kasabay ng pagbangga sa kulay abong sinag ng espada mula sa cross-dimensional slash profundity. Nanood ang dalawa, siguradong mapapatalsik nila si Alvin. Di nagtagal, natuklasan nila na masyado silang inosente. Ang kulay abong sinag ng espada ng cross-dimensional slash profundity ay madaling tumago sa alon ng tubig at mga gininto ang sinag ng espada na parang mainit na kutsilyo na tumatagos sa mantikilya. Nakita ng dalawa ang paglaho ng mga gininto ang apoy sa kulay abong sinag ng espada pagkatapos noon, ngunit tila hindi bumaba ang momentum nito. Nagpatuloy ito sa paglapit sa kanila.
Ang kanilang pinagsamang mga pag-atake ay hindi nagpahina sa kulay abong sinag ng espada, lalo na't hindi ito napawalang bisa. Swoosh! Dahil sa nakakatakot at mapang-ipong kulay abong sinag ng espada, ang gininto ang liwanag na bumabalot kay Jovan ay nagliwanag bago siya tumakas na parang isang guhit ng gininto ang liwanag. Sa kasamaang palad, kakagalaw pa lang niya nang umalangaw-ngaw ang isang malutong na ingay sa hangin. Maya-maya, tumalsik ang dugo sa kalangitan na parang namumulaklak na pulang rosas. Isa na namang malinaw na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Sa kasamaang palad, si Pingzi, na mas mabagal kaysa kay Jovan, ay hindi nakatakas sa oras. Ang kulay abong sinag ng espada ay nag-iwan ng nakakatakot na hiwa sa kanyang dibdib. Sa kritikal na sandali, ang kulay abong sinag ng espada ay biglang naglaho bago tumagos sa kanyang dibdib at lumipad pabalik kay Alvin. Salamat sa pagliligtas mo sa buhay ko. Agad na nagpasalamat si Pingzi kay Alvin. Basang-basa siya ng malamig na pawis at nananatili ang takot sa kanyang puso. Alam na alam niya na kung hindi magpapakita ng awa si Alvin, mamamatay na sana siya. 3,158. Ito. Nagulat ang 6 na iba pang disipulo ng Fireglaze Mansion habang pinapanood nila ang isang panig na labanan sa harap nila. Hindi sila nakapagpabalik ng ulirat ng matagal. Nakakatakot talaga ito. Hindi lang sinaktan ni Alvin si Jovan, kundi muntik na rin niyang mapatay si Pingzi. Bukod dito, maliwanag na kung hindi nagpakita ng awa si Alvin, mamamatay sana si Pingzi. Mag-ingat ka! Sigaw ni Jovan. Nanginig ang 6 na disipulo nang marinig nila ang babala ni Jovan na dumagundong sa kanilang mga tainga. Nang makabawi sila ng katinoan, nakita nilang sunod-sunod na kumikislap ang kulay abong sinag ng espada sa kanilang harapan. Maya-maya, nakaramdam sila ng lamig sa kanilang mga dibdib. Nang yumuko sila, nakita nilang punit ang kanilang mga damit, at dumudugo ang kanilang mga dibdib. Napakalinaw sa kanila na nagpigil si Alvin. Swoosh! Sa sandaling tinamaan ni Alvin ang 6 na disipulo, nawala ito, dahilan para muling sumable ang atake ni Jovan. Sus Mariosep! Malakas na mura ni Jovan. Hindi kaaya-aya ang ekspresyon ng mukha niya sa sandaling iyon. Nagsalita si Pingzi sa sandaling ito. Senior Brother Jovan, hayaan mo na. Nakakatakot ang mga atake niya. Bukod pa rito, kahit na medyo mas mabagal ang bilis niya kaysa sa iyo, wala namang kalamangan ang bilis mo sa kanya. Pagkatapos, nang hindi na hinintay ang sagot ni Jovan, humarap siya kay Alvin at same time na sinabi, Alvin, nagkamali ako na minamaliit kita. Sana ay makarating ka sa tuktok. Pagkatapos niyang magsalita, hindi na siya nag-aksaya ng oras at inilabas ang kanyang accumulative point jade bago ito durugan. Alam ni Pingzi na kung hindi siya patatawarin ni Alvin, hindi siya mabubuhay. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya sa pamamagitan ng pagbibigay ng babala kay Jovan. Alam niyang wala na siyang ibang magagawa kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na umalis sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm nang hindi na nag-aksaya pa ng mga salita. Naisip niya sa sarili habang dinadala pabalik sa ari-arian ng Fireglaze Mansion, Alvan, salamat sa iyong kabaitan. Kung may pagkakataon, tiyak na babayaran kita sa hinaharap. Matapos durugan ni Pingzi ang kanyang accumulative point jade, inilabas ng 6 na disipulo mula sa Fireglaze Mansion ang kanilang mga accumulative point jade at dinurog ang mga ito nang walang magawa sa kanilang mga mukha matapos nilang pasalamatan si Alvin. Katulad ni Pingzi, alam nilang iniligtas ni Alvin ang kanilang buhay. Bagamat nagpapasalamat sila, alam nilang walang saysay na manatili pa. Bukod dito, nahihiya rin silang manatili. Liwanag at kalaliman ng anino. Matagumpay siyang pinakalma ng mga pamamaalam na salita ni Pingzi kay Jovan. Nang una siyang masaktan ni Alvin, sandali siyang nagalit at nawala ng katwiran. Ang mga salita ni Pingzi ay parang isang balde ng malamig na tubig na natalsikan sa kanya. Mabilis siyang naghanda para makatakas gamit ang pangunahing lalim ng paggalaw ng batas ng metal. Kasabay nito, naghanda rin siyang dagdagan ang kanyang bilis gamit ang iba pang lalim mula sa batas ng metal. Huli na. Walang pakialam na sabi ni Alvin. Kasabay nito, natuklasan ni Jovan na hindi siya makaalis.
Nang sinubukan niyang gumalaw, bumangga siya sa isang hindi nakikitang pader na naging dahilan ng pag-alon ng hangin. Napalipad pa siya dahil sa impact. Nanlaki ang kanyang mga mata habang sumisigaw, ang batas ng kalawakan na pumipigil sa kalaliman. Gayunpaman, walang balak sumuko si Jovan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, handang gamitin ang kanyang opensibong lalim. Sa pagkakataong ito, ang kanyang target ay hindi si Alvin, kundi ang di nakikitang bilangguan na kanyang kinaroroonan. Alam niya na hanggat mayroon siyang sapat na lakas, makakalaya siya sa restraining DPT ng batas ng kalawakan. Gayunpaman, sa sandaling umatake si Jovan, sumiklab ang mga gininto ang apoy mula sa mga gilid ng di nakikitang bilangguan, na nagliwanag sa mga hangganan ng kung hindi man ay di nakikitang bilangguan. Kung hindi hihingi ng tulong si Alvin mula sa Chaos Divine Flame at sa Profound Divine Metal upang mapalakas ang restraint ng profundity, maaaring hindi niya mapigilan si Jovan. Sa tulong ng dalawang divine elements, mahigpit na nakakulong si Jovan sa mga hangganan ng restraint ng profundity. Natural lamang, sa patuloy na pagsalakay ni Jovan, nagsisimula ng lumitaw ang mga palatandaan ng panghihina. Gayunpaman, kakailanganin pa rin ni Jovan ng ilang paghinga bago makawala. Sapat na ang pagkakataong ito para kumilos si Alvin. Ugong. Si Alvin na nakatayo sa di kalayuan ay ikinumpas ang kanyang kamay. Isang kulay abong sinag ng espada ang tumama sa espasyo habang muling ginagamit ni Alvin ang cross-dimensional /profundity. Katulad ng dati, nababalutan ito ng mga gininto ang apoy habang lumilipad ito patungo kay Jovan. Pumutok. Dahil sa paparating na kulay abong sinag ng espada, pinag-isipan ni Jovan ang kanyang mga pagpipilian. Hindi nagtagal ay dali-dali niyang inilabas ang kanyang accumulative point jade at dinurog ito ng may hindi magandang ekspresyon sa kanyang mukha. Nang dumating ang abuhing sinag ng espada sa di nakikitang bilangguan, si Jovan ay nailipat na palabas ng gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Gayunpaman, kahit hindi nakatakas si Jovan sa tamang oras, walang balak si Alvin na patayin si Jovan. Alam niyang natapakan na niya ang yaman ng Fireglaze Mansion sa pagkakataong ito. Kung papatayin din niya ang mga disipulo ng Fireglaze Mansion, lalo lang nitong palalain ang sitwasyon. Tutal, kung hindi niya papatayin ang kanilang mga disipulo, hindi rin sila lalampas sa hangganan kahit pa maghayganti sila sa kanya. Ang layunin ni Alvin ay makakuha ng pinakamaraming puntos hanggat maaari. Hindi siya mag-aatubiling saktan ng Grade 6 Celestial Mansions upang makamit ang kanyang layunin. Gayunpaman, hindi niya kailangang patayin ang kanyang mga target upang makuha ang kanilang mga puntos. Ngayong napatay na niya ang 8 disipulo ng Fireglaze Mansion, mabilis niyang inilabas ang kanyang accumulative point jade. Nanlaki ang kanyang mga mata at nagliwanag na parang mga bituin sa kalangitan sa gabi nang makita niya ang kanyang kasalukuyang mga puntos. Ang aking mga puntos. Sa isa sa mga lugar ng transporting formation sa estate ng Fireglaze Mansion. Sunod-sunod na lumitaw sina Pingzi at ang 6 na iba pang disipulo. Pingzi. Susmariosep. Natanggal na ba si Senior Brother Pingzi? Gulat na gulat pa rin ang mga matatanda at ang mga disipulo sa pagkatanggal ni Pingzi at ng 6 na disipulo ng Swoosh. Isang mas matinding kaguluhan ang agad na sumiklab kaysa dati. Ang kinaroroonan ng transporting formation ay parang isang pamilihan sa sandaling ito. Si Jovan. Si Senior Brother Jovan pala. Susmariosep. Paano natalo si Senior Brother Jovan? Anong nangyayari? Natanggal na rin si Senior Pingzi. Pareho silang pinakamalakas na kinatawan ng Fireglaze Mansion sa Middle Realm, pero pareho silang natanggal. Hindi lang iyon, kundi sunod-sunod din silang natatanggal. Sa sandaling ito, may sumigaw, "Tingnan mo ang scoreboard." Agad na ibinaling ng lahat ang kanilang atensyon sa scoreboard. Agad na nakita ng kanilang mga mata ang pangalan ni Alvin sa scoreboard. Nawala ang kanyang pangalan mula sa ika-12 pwesto at lumabas sa ika-5 pwesto. Si Alvin, ang disipulo ng Outer Court ng Profound Nether Mansion, ay kasalukuyang nasa ika-5 pwesto na may 286 na puntos. Huminga ng malalim ang lahat nang makita nila ang bagong ranggo ni Alvin. Nakatitig sila sa pangalan nito ng may pagtataka at katahimikan.
Ang disipulo ng Outer Court mula sa Profound Nether Mansion ay umakyat sa ika-5 pwesto. Higit sa lahat, nakapasok lang siya sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm wala pang 2 araw ang nakalipas. Anong klaseng halimaw siya? Sa kasaysayan ng ating Southern Heaven Territory, mayroon bang sino man ang nakapag-ipon ng napakaraming puntos sa loob lamang ng 2 araw? Tanong ng isang elder sa wakas. Sa tingin ko hindi. Walang taong ganyan. Ang pagkakaroon ng 286 na puntos sa loob ng wala pang 2 araw ay walang katulad sa Southern Heaven Territory. Kung hindi ako nagkakamali, ang pinakamataas na puntos na nakuha ng isang tao sa loob ng 2 araw ay 170 puntos, tama ba? Isang buwan pa lang ang nakalipas mula nang lumitaw si Alvin, ngunit ang kanyang mga nagawa ay kahanga-hanga. Walang sino man sa henerasyong ito ang makakalimutan ang kanyang pangalan maliban kung mawala ang kanilang mga alaala. Saan nakahanap ang Profound Nether Mansion ng ganitong klaseng halimaw? Kumalat ang balita na parang apoy sa buong lupain ng Fireglaze Mansion na nag-iwan ng kaguluhan. Hindi nagtagal ay natuklasan ng mga miyembro ang dahilan ng mabilis na pagtaas ng ranggo ni Alvin. Natanggal niya sina Joven at Pingzi ng kanilang mansyon. Pumasok si Joven sa Middle Realm ilang araw na mas huli kaysa kay Pingzi, ngunit mayroon siyang halos 100 puntos. Matapos idagdag sina Joven, Pingzi, at ang 6 na puntos ng mga disipulo, ang puntos ni Alvin ay tumaas mula 73 puntos patungong 286 na puntos. Sa isang malaking bulwagan sa loob ng ari-arian ng Fireglaze Mansion. Galit na galit ang mga nakatataas sa Fireglaze Mansion. Sinasaway nila ang 7 disipulo na nakatayo sa harap nila. Ang 7 disipulong ito ay sina Pingzi at ang 6 na iba pang disipulo. Sa hindi malamang dahilan, wala si Joven. Bakit? Bakit hindi pa kayo lahat umalis? Maaari sanang umalis kayong lahat ng walang anumang problema, ngunit sinasadya ninyong hinintay si Alvin. Tiwala ba kayo sa inyong lakas? Sus Mariosep. Madali lang naman sana siyang naiwasan ninyong lahat. Ngayon, dahil sa kayabangan ninyo, napunta sa kanya lahat ng puntos ninyo. Napahiya ang Fireglaze Mansion ngayon dahil sa inyong lahat. 3,150. Si Joven, na kumakatawan sa Fireglaze Mansion sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, ay isa sa iilan, kung hindi man ang pinakapambihirang 10 Direction Celestial Dock sa Fireglaze Mansion. Dahil sa kanyang pambihirang katayuan, nagawa niyang kumilos ng may pagkukusa at hindi sumipot matapos ipatawag ng mga nakatataas sa mansyon. Pwede ring gawin iyon ni Pingzi at baliwalain ang mga nakatataas dahil isa rin siyang natatanging disipulo sa Fireglaze Mansion. Gayunpaman, nagpasya siyang harapin ang problema matapos isaalang-alang ang 6 na iba pang taong natanggal kasama niya. Ito ang dahilan kung bakit mas kaibig-ibig siya kaysa kay Joven. Medyo naantig ang 6 na iba pang disipulo ng Fireglaze Mansion nang makita nila si Joven na nakatayo sa tabi nila at pinagalitan ng mga nakatataas. Tutal, alam naman nilang hindi kailangang naroon si Pingzi kung ayaw niya. Sa sandaling ito, humakbang si Pingzi at sinabing, Lord Vice Mansion Masters, mga elder. Walang kinalaman ang bagay na ito sa kanilang 6. Naging pabaya ako at minamaliit ko si Alvin. Naniniwala ako na hanggat nagtutulungan kami ni Joven, mapapatalsik namin si Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Pingzi, bumantong hininga ang mga nakatataas sa Fireglaze Mansion. Alam nilang hindi sila maaaring maging masyadong malupit kay Pingzi. Kung sila ay magiging masyadong labis, maaaring hindi ito ikalulugod ni Pingzi. Sa oras na iyon, sino ang nakakaalam kung papasok pa rin siya sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm sa hinaharap? Kung magpasya siyang hindi na pumasok sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, ang mansyon ay magduruso lamang ng malaking kawalan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumantong hininga ang isa sa mga Vice Mansion Masters. Sa katunayan, hindi natin maaaring sisihin si Pingzi para sa bagay na ito. Tutal, hindi pa niya nakikilala si Alvin hanggang ngayon. Mauunawaan naman kung iisipin niyang matatalo niya si Alvin basta't makikipagsanib puwersa siya kay Joven. Walang sino man ang umaasa na ang Profound Nether Mansion ay makakahanap ng isang napakalakas na katulong.
Tumango ang iba pang mga nakatataas at nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon nang marinig nila ang mga salitang ito. Nang makita ito, ang 6 na iba pang disipulo ay napabuntong hininga ng maluwag sa loob. Mas lalo silang nagpapasalamat kay Pingzi sa sandaling ito. Alam nila na kung hindi dahil kay Pingzi, walang paraan para maiwasan nilang panagutan ang sisi. Sa sandaling ito, nakita ng lahat ng Grade 6 Celestial Mansion si Alvin, ang mga disipulo ng Outer Court ng Profound Nether Mansion, na umakyat sa ika-5 pwesto na may 286 na puntos. Higit sa lahat, umangat siya sa kanyang kasalukuyang ranggo sa loob ng 2 araw matapos makapasok sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Sa kasalukuyan, kahit ang mga hindi masyadong nagbibigay pansin sa ranggo sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm ay narinig na ang tungkol sa kanya. Saan natagpuan ng Profound Nether Mansion ang ganito kalaking talento? Lahat ng mga disipulo mula sa Fireglaze Mansion ay tuluyang natanggal ngayong buwan. Napakatapang talaga ni Alvin. Hindi ba siya natatakot na baka magkimkim ng sama ng loob ang Fireglaze Mansion at maghayganti sa kanya? Base sa lakas at matatapang na kilos ni Alvin, sa tingin mo ba ay simple lang ang pinagmulan niya? Bago pa man mapatunayan ang pinagmulan niya, hindi maglalakas loob ang Fireglaze Mansion na kumilos laban sa kanya. Sa katunayan, malamang ay sana'y walang mangyari sa kanya sa ngayon. Tutal, kung may mangyari man sa kanya, sila ang magiging pangunahing sospek. Talagang nagtataka ako kung saan siya natagpuan ng Profound Nether Mansion. Ano ang kailangan niya mula sa Profound Nether Mansion? Handa pa nga siyang kumitawan sa kanila sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Natatakot ako na tanging si Alvin at ang Profound Nether Mansion lamang ang may sagot sa tanong na ito. Samantala, ang ari-arian ng Profound Nether Mansion ay parang isang maingay na pamilihan sa sandaling ito. Mayroong isang malaking kaguluhan sa ari-arian. Kung tutuusin, ang mansyon ay hindi pa natatalo ang lahat ng pangunahing Grade 6 Celestial Mansion sa ganitong paraan sa loob ng mahabang panahon. Magaling na bata. Umakyat siya sa ika-5 pwesto sa loob ng 2 araw. Tunay ngang kahangahangang tagumpay. Tumawa ng malakas si Marcus, isang inspector ng Profound Nether Mansion, nang matanggap niya ang balita tungkol dito. Natural lang na natuwa siya sa kahangahangang tagumpay ni Alvin sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Samantala, si Mingfen Bowen, isang inspector ng Profound Nether Mansion at isa rin sa mga sect leader ng Copland Celestial Sect, ay nagulat din nang makatanggap siya ng balita tungkol sa nangyari. Umakyat sa ika-5 pwesto si Alvin. Siya lang mag-isa ang tumalo kina Pingzi at Yoven ng Fireglaze Mansion. Ang lakas niya talaga. Kung hindi ako nagkakamali, maganda ang relasyon niya sa isa sa mga disipulong tinanggap namin sa Scalan Cloud Lake dati. Ano nga ulit ang pangalan ng disipulong iyon? Taglay ang mga kaisipang ito, mabilis niyang ipinadala ang isang communication talisman pabalik sa Grade 7 Copland Celestial Sect. Nang matanggap ng isa pang pinuno ng sekta ng Copland Celestial Sect ang mensahe mula kay Mingfen Bowen, mabilis niyang inutusan ang kanyang mga nasasakupan imbestigahan ang pagkakakilanlan ng taong sinasabing may malapit na relasyon kay Alvin. Hindi pa nga 100 taong gulang si Alvin, ngunit isa na siyang 10 Direction Celestial Duke na nakaunawa na ng napakaraming lalim mula sa batas ng kalawakan. Bukod pa riyan, umakyat siya sa ika-5 pwesto sa loob ng wala pang 2 araw matapos makapasok sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Magiging napakaganda ng kinabukasan ng taong iyon maliban na lang kung siya ay mamatay nang wala sa oras. Nakatulong para sa Copland Celestial Sect ang pagkakaroon ng magandang relasyon kay Alvin. Ngayong nalaman na nila na ang isa sa kanilang mga bagong disipulo ay may dati ng relasyon kay Alvin, paano sila mananatiling walang pakialam? Hindi nagtagal at dinala si Jovan sa pinuno ng sekta ng Copland Celestial Sect. Isang nalilitong ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha sa sandaling ito. Halatang wala siyang kaalam-alam sa nangyayari. Naisip pa niya kung may nasangkot na gulo kay Alvin. Panginoong pinuno ng sekta. Ikaw si Jovan. Si Jovan, na kanina pa kinakabahan sa biglaang pagtawag, ay nakahinga ng maluwag nang makita ang mabait na ekspresyon ng pinuno ng sekta. Tila ba masyado siyang nag-iisip?
Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang pinuno ng sect ng Coplang Celestial Sect at nagtanong, nabalitaan kung maganda ang relasyon ninyo ni Alvin. Bahagyang tumango si Jovan. Para ko na siyang kapatid. Lord Sect Leader, may problema ba kay Alvin? May bahid ng pag-aalala ang maririnig sa boses niya sa sandaling iyon. Bagamat hindi niya matagal na kilala si Alvin, dahil sa kanilang pagiging magkatma, sila ay matalik na magkaibigan. Natural lamang na mag-alala siya tungkol kay Alvin. Hindi sinagot ng pinuno ng sekta ng Coplang Celestial Sect ang tanong ni Huang Jianlong. Sa halip, nagtanong siya bilang tugon, paano kayo nagkakilala? Nagkakilala kami sa Supporting Fall Nation. Ang tatay ko ang gobernador ng lungsod ng Passage City sa Supporting Fall Nation. Nang marinig ang mga salita ni Jovan, nanlamig ang ekspresyon ng pinuno ng sekta ng walang anumang babala. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para maging tapat. Talaga bang malapit ang relasyon ninyo ni Alvin? Oo. Nalungkot si Jovan nang makita niya ang biglaang pagbabago ng pinuno ng sekta. Tila tama ang kanyang unang iniisip. Talagang nasangkot si Alvin sa isang uri ng gulo. Bukod dito, tila kahit papaano ay nasaktan ni Alvin ang pinuno ng sekta ng Coplang Celestial. Tiningnan ng pinuno ng sekta ng Coplang Celestial Sect si Jovan nang naninangkit ang mga mata at sinabi sa nagbabantang at mahinang boses, dapat nasa iyo ang soul pearl ni Alvin, tama ba? Ilabas mo yan. Magpapadala ako sa kanya ng mensahe. Kung hindi siya pupunta sa sekta natin, papatayin kita. Pagkatapos ng maikling paghinto, idinagdag niya, natural, hindi talaga kita papatayin. Plano ko lang na gamitin ka para akitin siya rito. Hanggat mapapatay ko siya, tiyak na gagantimpalaan kita. Tatanggapin kita bilang huling disipulo ko. Sa hinaharap, may pagkakataon kang maging pinuno ng sekta ng Coplang Celestial Sect. Malinaw na ngayon na ang pinuno ng sect ng Coplang Celestial Sect ay sinusubukang hikayatin si Jovan na tulungan siyang patayin si Alvin. Panginoong pinuno ng sekta, maaari ko bang itanong kung paano ka nasaktan ni Alvin? Labis na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jovan. Pumutok. Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw nang biglang lumuhad si Jovan. Nang tumayo siya, isang basag na soul pearl ang nakitang nakahiga sa lupa. Dahil dito, ang marka ng kaluluwa na may tatak sa soul pearl ay natural ding nawasak. Bago niya sinira ang soul pearl, mabilis siyang nakapagpadala ng mensahe kay Alvin. Kapatid na Darfield, hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero huwag kang makinig sa anumang banta mula sa Coplang Celestial Sect. Gusto ng pinuno ng sect na akitin kita rito gamit ang iyong soul pearl at pagbantaan ka gamit ang buhay ko. Wawasakin ko ang iyong soul pearl pagkatapos kong ipadala ang mensaheng ito. Sana ay magkaroon ako ng pagkakataong maging magkapatid muli sa susunod kong buhay. Sinira mo ang soul pearl. Hindi makapaniwalang tanong ng sect leader ng Coplang Celestial Sect, hindi ka takot sa kamatayan? Siyempre takot ako sa kamatayan. Sino ba naman ang hindi? Gayunpaman, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa ipagkanulo ang kapatid ko. Determinadong sabi ni Jovan. Wala na siyang takot ngayong tinanggap na niya ang katotohanang mamamatay na siya. Sa sandaling ito, wala na ang anumang respeto niya para sa pinuno ng sekta ng Coplang Celestial Sect. Taliwas sa inaasahan ni Jovan, ang pinuno ng sekta ng Coplang Celestial Sect ay tumawa ng malakas at pumalakpak habang sinasabing, magaling. Napakagaling. Mula ngayon, Jovan, ikaw na ang magiging huling disipulo ko, Warren. Natigilan si Jovan sa biglaang pagbabago ng ugali ni Warren. Nang sa wakas ay nakabawi na siya ng ulirat, nagtanong siya ng may pagtataka, Lord Sect Leader, anong nangyayari? Sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Si Alvin, nakakakilala lang kay Tiara Walker, ay nakatanggap ng mensahe ni Jovan. Malaki ang ipinagbago ng kanyang ekspresyon nang marinig ang nilalaman ng mensahe. Puno ng pagkalito at pag-aalala ang kanyang ekspresyon. Anong nangyari? Bakit gusto akong akitin ng sect leader ng Coplang Celestial Sect sa sekta? Sa kabila ng kanyang pagkalito, sigurado si Alvin na totoo ang mensahe ni Jovan. Alam niyang hindi kailanman magbibiro si Jovan ng ganito.
Humarap siya kay Tiara at sinabi sa seryoso at mapilit na tono, mayroon akong kailangang asikasuhin ng madalian. Babalik ako sa Profound Nether Mansion. Sundan mo ako sa base ng Profound Nether Mansion bago tayo maghiwalay, at ibigay mo sa akin ang iyong Soul Pearl. Makikipag-ugnayan ako sa iyo kapag natapos ko na ang aking mga gawain. 3,106 na po. Gusto ni Alvin na ipakita kay Tiara ang daan patungo sa base ng Profound Nether Mansion para mas madali para sa kanila na magkita mamaya. Bagamat maaari rin niya itong makilala sa base ng Martial Battle Mansion sa gitnang kaharian, alam niyang mahihirapan siyang ibunyag ang lokasyon ng base ng kanyang mansyon. Matapos matanggap ni Alvin ang Soul Pearl ni Tiara, sinabi niya, kung ang base ng Fireglaze Mansion ay malapit sa base ng Martial Battle Mansion, maaari tayong magkita malapit sa base ng Fireglaze Mansion. Nasaan ang base ng Profound Nether Mansion sa gitnang kaharian? Tanong ni Tiara. Hindi siya nag-alala tungkol sa biglaang pangangailangan ni Alvin na umalis. Nakikita niyang hindi nito tinatakasan ang pangako nito sa kanya at talagang may mahalaga itong dapat asikasuhin. Kung tutuusin, kung gusto talaga niyang tumalikod sa kanilang kasunduan, hindi na niya kailangang mag-isip pa ng dahilan. Diyan. Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at itinuro ang direksyon ng base ng Profound Nether Mansion. Tumango si Tiara. Magkita tayo malapit sa base ng Fireglaze Mansion. Dahil kakailanganin niyang lampasan ang base ng Fireglaze Mansion papunta sa base ng Profound Nether Mansion, mas madali para sa kanilang dalawa na magkita malapit sa base ng Fireglaze Mansion na parang gitnang punto para sa kanilang dalawa. Sige. Tumango si Alvin bago niya idinagdag, magpapadala ako ng mensahe sa iyo bago pumasok muli sa gitnang kaharian. Kung abala ka at hindi ka makapasok sa oras na iyon, ipaalam mo lang sa akin. Pagkatapos niyang magsalita, hindi na niya hinintay ang tugon nito at ginamit ang teleportation profundity ng batas ng kalawakan. Swoosh! Swoosh! Sa loob lamang ng ilang sandali, nawala si Alvin sa paningin ni Tiara. Dahil dito, bumalik din siya sa base ng Martial Battle Mansion. Parang isang guhit ng berdeng ilaw, naglakad siya papunta sa base. Napakabilis ng kanyang bilis kaya't ang teleportation profundity ni Alvin ay hindi makakapantay sa kanyang bilis. Mas malapit ang distansya sa pagitan ng base ng Martial Battle Mansion at ng Fireglaze Mansion kumpara sa distansya sa pagitan ng base ng Profound Nether Mansion at ng Fireglaze Mansion. Kasama ang kanyang superior na bilis, nakarating si Tiara sa base ng Martial Battle Mansion bago pa man dumating si Alvin sa base ng Profound Nether Mansion. Senior Sister Tiara. Isang grupo ng mga disipulo ang sabay-sabay na bumati kay Tiara pagkarating niya sa base ng Martial Battle Mansion. Bahagya siyang tumango bilang tugon bago umalis sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Nang makita ito, ang mga disipulo ng Martial Battle Mansion ay masigasig na nag-usap sa isa't isa. Nabalitaan kong nakikipagtulungan si Senior Sister Tiara kay Senior Brother George. Nakakalungkot na natanggal si Senior Brother George, buntong hininga ng isang disipulo. Kakapasok ko lang sa Middle Realm. Hindi ko nakita ang pangalan ni Senior Sister Tiara sa scoreboard. Mukhang hindi maganda ang takbo ng mga bagay para sa kanya matapos matanggal si Senior Brother George, singit ng isang disipulo na kakapasok lang sa Middle Realm 15 minuto ang nakalipas. Dahil sa kakayahan niya, hindi magiging mahirap para sa kanya na makapasok sa scoreboard. Ika-4 na araw pa lang niya rito. Hindi naman magiging problema para sa kanya ang makapasok sa top 30 sa susunod na 6 na araw. Tama. Maliban na lang kung malas talaga si Senior Sister Tiara, hindi siya dapat magkaroon ng problema sa pagraranggo sa top 30. Pero bakit siya aalis? Sino ang nakakaalam? Baka may importanteng bagay siyang kailangang asikasuhin. Sa oras na ito, lumitaw si Tiara Walker sa isa sa mga lugar ng transporting formation sa ari-arian ng Martial Battle Mansion. Dahil ang mga kalahok na natanggal at ang mga kalahok na umalis ng kusa ay ipinadala sa iba't ibang lugar, alam ng mga tao na hindi siya natanggal. Agad na lumingon si Tiara para tingnan ang scoreboard pagkarating niya. Pinakamay na ranggo siya. Hindi nagtagal at natuklasan niya na nasa pang-5 si Alvin at may 286 na puntos.
Isang disipulo na nakatuklas sa presensya ni Tiara ang nagtanong ng may kuryosidad, Senior Sister Tiara, noong natalo ni Alvin si Senior George, siguradong nakakatakot ito para sa iyo noong tumatakas ka, di ba? Sumagot ang isa pang disipulo, syempre nakakatakot. Kahit sina Pingzi at Joven ng Fireglaze Mansion ay nabigong patayin si Alvin matapos silang magsanib puwersa. Napakaswerte talaga ni Senior Sister Tiara na nakatakas siya. Tama. Ayon sa balita mula sa Fireglaze Mansion, kung pag-uusapan ang bilis, hindi nakatakas si Joven kahit nakapantay lang ng bilis ni Alvin ang bilis niya. Pinigilan siya ni Alvin na umalis gamit ang restraining profundity bago siya pinatay. Bueno, hindi mo masasabing nakatakas si Senior Sister Tiara dahil sa swerte. Tutal, mas mabilis si Senior Sister Tiara kaysa kay Joven. Bukod pa rito, hindi pa kailanman nagawang patayin ni Joven si Senior Sister Tiara. Ano man iyon, natalo ni Alvin si Joven, at matagumpay na nakatakas si Senior Sister Tiara mula sa kanya. Pinatutunayan nito na mas malakas siya kaysa kay Joven. Tila bingi si Tiara sa mga papuri at pambabula sa paligid. Tila wala siya sa sarili, at may bahid ng pagkagulat ang makikita sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Pipinalis niya sina Joven at Pingzi ng Fireglaze Mansion. Hindi ba't kakapasok lang niya sa Middle Realm 2 araw na ang nakalipas? Nagkita pa lamang sina Alvin at Tiara sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm bago siya biglang kinailangang umalis. Kaya naman, hindi niya alam na natalo na nito sina Joven at Pingzi at wala siyang kaalam-alam tungkol sa kasalukuyang ranggo nito. Mayroon pa akong 6 na araw para itaas ang ranggo ko sa Middle Realm. Nasa sabik na naisip ni Tiara sa sarili. Hindi na siya makapaghintay na makita muli si Alvin sa Middle Realm. Inisip niya kung ilang puntos ang makukuha niya at kung gaano kataas ang kanyang ongat sa scoreboard sa tulong ni Alvin. Sa sandaling ito, tila may naalala siya at dali-daling nagpadala ng mensahe kay George. Senior George, sinabi mo ba sa kahit sino na nakikipagtulungan ako kay Alvin? Bukod kay George na alam na may posibilidad na makatrabaho niya si Alvin, walang sinuman mula sa Marshall Battle Mansion ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Tutal, bago pa man basagin ni George ang kanyang accumulative point jade, narinig na ni George si Alvin na inaanyayahan siyang makipagtulungan sa kanya. Bukod dito, hinikayat din siya ni George na makipagtulungan kay Alvin bago ito umalis. Junior Sister Tiara, ibig sabihin ba nito ay nakipagsanib puwersa ka kay Alvin? Bahagyang gulat ang narinig sa tugon ni George. Dahil nakapagpadala ka sa akin ng mensahe, ibig sabihin ba nito ay wala ka na sa gitnang kaharian? Dahil hindi maaaring magpadala ng mga mensahe palabas ng gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, alam ni George na umalis na si Tiara sa gitnang kaharian. Tinanong niya, nawala ka na ba? Hindi, umalis na ako sa gitnang kaharian, sagot ni Tiara. Pumayag kang makipagtulungan kay Alvin, di ba? Malabong mahanap niya ng mag-isa ang base ng Fireglaze Mansion. Naaalala ko na pareho tayong nakarating sa base ng Fireglaze Mansion dati. Sagot ni George gamit ang voice transmission. 4 na araw na ang nakalilipas, nang pumasok sina George at Tiara sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, aksidente nilang natuklasan ang base ng Fireglaze Mansion. Kaya naman, hindi naging mahirap para sa kanya na malaman na nakipagsanib puwersa si Tiara kay Alvin at dinala siya sa base ng Fireglaze Mansion. Oo, tapat na sagot ni Tiara. Hindi naman niya kailangang magsinungaling. Same time na nagtanong si George, hindi mo naman sinabi kung saan ang base natin, di ba? Syempre naman. Hindi ko kailanman ipapakita sa kanya ang ganoong bagay, sabi ni Tiara. Magaling yan. Mas mabuti pang walang makaalam na nakipagsanib puwersa ka kay Alvin. Kahit papaano, hindi mo dapat ipaalam sa mga tao na nakipagsanib puwersa ka na sa kanya bago pa siya pumunta sa base ng Fireglaze Mansion. Kung hindi, baka maghiganti ang Fireglaze Mansion sa iyo, paalala ni George sa kanya. Alam ko. Kaya nga ako nagtago noong pumunta siya sa base ng Fireglaze Mansion, sabi ni Tiara. Mabuti iyan. Makakaasa ka, ligtas sa akin ang sekreto mo, dagdag ni George. Salamat, Senior George. Agad na nagpahayag ng pasasalamat si Tiara.
Alam niyang mapagkakatiwalaan si George. Kung hindi, hindi siya papayag na makipagtulungan dito. Sa base ng Profound Nether Mansion. Ang biglaang paglitaw ni Alvin, natural lang, ay nakakuha ng atensyon ng isang grupo ng mga disipulo. Dahil sa kanyang tagumpay, siya ay naging iginagalang at kayamanan ng Profound Nether Mansion. Alvin. Bago pa man bumalik sa katinoan ang mga disipulo, nakapag-teleport na si Alvin palabas ng gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Bakit siya umalis? Mukhang nagmamadali siya. May nangyari siguro. Gayun din, nang dumating si Alvin sa isa sa mga lugar ng transporting formation sa estate ng Profound Nether Mansion, nakuha niya muli ang atensyon ng lahat. Si Alvin yan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.